Nang maghiwalay ang parents ni Chantal, nakuha ng ina ang custody niya. Pero mas naging miserable ang buhay niya dahilan para magdesisyon siyang umalis na lang sa poder nito. Namuhay siyang mag-isa simula high school hanggang college. At dito niya na-realize kung ano wala sa kanya. Napakalungkot ng nag-iisa sa buhay. Kaya nangarap si Chantal na magkaroon ng malaking pamilya, mahilig na asawa at magkaroon ng maraming anak. At ang nais niyang maging ama ng magiging anak niya ay si Arix Fontabella, a notorious womanizer who doesn't have any plan on taking love seriously. At sakto namang inalok siya ng ama nito ng 10 milyon para bigyan ng isang anak si Arix Fontabella. Hindi na nagdalawang isip pa si Chantal, tinanggap niya ang offer ng matanda. 1 week after mag-apply ng trabaho ni Chantal sa company ni Arix, saka lamang siya tinawagan ng HR para daw sa interview. Natatandaan niya ang pangatlong subok na niya ito dahil noong una, inabot muna siya ng 3 buwan bago siya tawagan para sabihin walang bakante sa posisyong kanyang ina-applyan. Sekretary lang naman ni Arix Fontabella ang target niyang posisyon na alam niyang pinagkakaguluhan ng maraming babae. Nabigo siya nung una at muli siyang sumubok sa pangalawa. Sabi niya sa sarili, hindi siya titigil hanggat hindi makakasama ang long-time crush niya. Bagamat may kasalukuyang trabaho bilang sales agent, ay handa siyang iwan-iwan para kay Arix sakaling matanggap siya. Imagine, college pa lamang siya, naglalaway na siya sa lalaki. Tinatanaw niya ito sa malayo at lihim na nasasaktan sa kabi-kabilaan itong pambababae. Ito kasi ang tipo ng lalaki na walang sineseryosong relasyon. Parang nagpalit lang ito ng damit kapag nagpalit ng nobya. Hindi lang yata 10 sa isang buwan. Si Arix Fontabella ang kilabot ng mga kolehiyala. Tinitilian kapag napapadaan. Ipinagsisigawan ang pangalan sa buong campus. Heartthrob King sabi nga nila. Bukod kasi sa super yaman, ay napakagwapo. Ewan niya ba, sa dinami-rami ng naligaw sa kanya nung college. Kay Arix lang ata uminog ang mundo niya at magpasa hanggang ngayon. Si Arix ang gusto niyang maging ama ng kanyang pangarap na 1 dosenang anak. At dahil wala naman siyang pamilya at lumaking nag-iisa sa buhay, pangarap niya ng ganoon karami. At iyon ay pangarap pa lang naman, kaya wag kayong kumondra. Chantal! Girl! Gora na! Tili ng bakla niyang kaibigan, si Zandro kung tawagin sa umaga at Zandra kapag gabi. Isa itong transgender. Kumbaga ay napalitan na ng plapla ang kikiam nito. Ang kaso ay boses lalaki pa rin kapag tumawa at kapag magsalita. Pero same silang maganda at sexy. Oo, nandyan na! Madali niyang hinagod ng tingin ng sarili sa harap ng salamin. May manipis na lipstick at blush on para naman hindi siya magmukhang maputla dahil wala pa siyang tulog. Kakauwi pa lamang niya galing trabaho dahil night shift siya. Hay salamat! Ang Diyosa ng kagandahan bumaba rin sa wakas. Irap ni Sandra sa kanya habang pababa siya ng hagdan. Nakasuot siya ng formal attire. Nakaitim ng slacks, white blouse na bumagay naman sa kagandahan niya. Ninitian niya ito. Girl, bawal sumimangot, magkaka-wrinkles. Pagpapaalala niya sa kaibigang Juding. Same sila 27 years old. Lalo na siya dahil noon at ngayon, si Arix ang nag-iisang lalaki sa buhay niya. Kaya naman sana bago siya umapak ng 30, ay madiligan na siya nito sa kahit na anong paraan. Kung kinakailangan niyang bumukaka ay gagawin niya. Mapasa kanya lang si Arix Fontabella. At heto, hindi niya akalaing darating ang araw na matutupad ang kanyang pangarap. Sa wakas, makakaharap niya na rin ang lalaki. Good luck sa'yo ha, wait kita dito. Sabi ni Zandra, pagparada ng sasakyan nito sa tapat ng mataas na gusali. Ito kasi ang naghahatid sa kanya rito dahil wala pa siyang sasakyan. Pero syempre, pangarap niya rin. Salamat bestie. Nakipagbeso siya rito bago pumasok sa loob. Kinawayan pa siya nito. Pagdating sa 10th floor, kung nasaan ang HR, ay tinuro lamang siya sa CEO's office para sa interview at si Arix mismo mag-i-interview sa kanya. This is it, pansit! Pagpapakalma niya sa sarili habang patungo sa office ng CEO. 5 years niyang hinintay na mapabilang sa employee ng Fontabella Building. Kaya halos maiyak si Chantal sa sobrang tuwa dahil matutupad na yun. Come in. Malamig na boses ng lalaki mula sa loob ng office
nang siya ay kumatok. Dama niya ang panginginig ng kamay habang pinipilit ang seradura. Alam niyang si Alex yun. Siguradong sigurado siya. Pagkapasok ni Chantal sa loob, ay napatda siya sa nakita. Dahil bukod kay Alex na nasa loob ng office, ay may babaeng nakakandog sa hita ng lalaki. Naiwan pa nga sa labi nito ang lipstick. Halatang kakatapos lamang ng dalawa maghalikan. Nag-init ang pisngi niya sa nasaksihan. Ituloy siya sa kanyang kinatatayuan dahil kinabig pang muli ng lalaki ang babae at sa harap niya mismo nagpalitan ng mainit na halikan ng dalawa. Sa bagay, bakit pa siya magugulat? Noon pa man ay babaero na ito. Hindi niya lang maisip na mismo sa harapan niya gagawin. Gusto niya tuloy sa bunutan ng babae. Masyadong makati. "Have a seat, Miss Cordova." Alok ni Alex sa kanya sa isang upuan matapos umalis ang babaeng bisita nito. Silos na siyang kumilos. Diyos me, hindi niya akalaing iyon ang bubungad sa kanya. Talagang noon hanggang ngayon, playboy pa rin si Alex. Pinagpapalit-palitan pa rin ito ang magagandang babae. Ni walang nagbago. Hindi ba talaga ito nagsasawa? "You enjoy the show?" Tanong pa sa kanya ng lalaki matapos niyang umupo malapit dito. Kita niya ang namumula-mula nitong dibdib dahil nakabukas pa ang isang botones ng polo ni Alex. Napakahat nito sa ayos na yun kahit na medyo magulo ang buhok. Hindi ba ito aware sa itsura nito ngayon? Kailan ba ito magsasawa sa babae? Kapag puti na lahat ng buhok niya sa baba? Napangiwi siya sa naisip. Sa halip na sagutin ang tanong nito, ay iniabot niya ang kanyang resume. Kaya siguro ito nawala ng sekretarya dahil minamanyak. "Chantal Cordova. Same pala tayo ng pinasukang school. And wow, graduating with high grade." Palatak nito at humahalakhak na nakakainsulto. Tipong sa itsura niya walang karapatang magkaroon ng mataas na grado. "Yes sir, nung nag-aaral kasi ako, puro study lang, walang gini kung saan-saan." Sagot niya dahil alam naman niyang hirap na hirap ang mga magulang ni Alex na pagtapusin ito. Dahil nga napakabulakbol nito kaya tinapon sa public school. Pero tingin niya, hindi pa rin nagtino. Are you sure puro study? Walang boyfriend?" Diretsahang tanong. "Wala sir." Mabilis niyang tugon. "So at your age, you're still a virgin?" Sinabayan pa nito ng tawa. Titig na titig naman si Chantal sa lalaki habang tumatawa. Ang sarap kasing pakinggan ng tawa nito. Bukod doon, ay mas lalo itong gumapo sa kanyang paningin. "Siyempre naman sir." Muli ay tugon niya. Sana nga ay mapansin siya nito. Yung kahit hindi naman siya ganoon kaganda, ay mabigyan ng slot maging isa sa mga babae ni Alex. At pagkatapos ay sa kanya na nang gagayumahin para mabaliw sa kanya at hindi na tumingin pa sa iba. Saglit siyang pinasadahan ng tingin ni Alex hanggang suminto iyon sa kanyang dibdib. Bahagya namang itinaas ng dalaga ang parting yun para naman maging kapansin-pansin. Pasado kasi sa kanya si Alex dahil mahilig ito at kapag ito ang kanyang napangasawa ay matutupad ang plano niyang 100 ng anak. Tignan niya lang kung maghanap pa ito ng iba kung aaraw-arawin niya. "Okay, Miss Cordova, you're hired." Wika ni Alex matapos pag-aralan ng kanyang katawan, hindi ang kanyang resume. Napangiti siya, ngiting panalo. Paglabas sa Chantal sa malaking gusali, ay sumalubong kaagad si Sandro sa kanya. "Ano girl, kumusta ang interview?" Excited nitong tanong. "Bestie, tanggap ako!" May kasamang kilig ang kanyang tili. "Talaga?" Sabay silang tumalon-talon sa tuwa. Alam kasi ng kaibigan niya na matagal na niyang nais makapasok sa buhay ni Alex sa kahit na anong paraan at heto na yun. "Yes, at heto pa bestie. Hindi niya na ako in-interview. Hinagod niya lang ang beauty ko ng isang tingin. Then, pak! You're hard, Miss Cordova." Aniya, na ginaya pa ang sinabi ni Alex kanina sa machong boses. Muli silang naghiyawan at masayang nagtatalon. Ang mga napapadaan nga malapit sa kanila ay napapangiti o nagtataka sa kinikilos nilang dalawa. Dahil sa sobrang excited niyang pumasok kinabukasan, ay halos hindi makatulog si Chantal. Walang ibang laman ng kanyang isipan kundi si Alex. Bukas makakasama niya ang lalaki. Kailangan niya na magpaganda para naman mapansin siya nito. To be honest, maganda naman talaga siya at sexy. Kinulang lamang siguro sa confidence. Nung college kasi siya ay hindi pansinin, katulad ng iba
dahil simple lamang siyang babae. Hindi pala ayos, kontento na sa pulbos at lap tent. Mukha pang tigasin kumilos. Sa pananamit naman, hilig niya ang maluluwang. Pero binago niya lahat ng yun para kay Arex. Dahil kinabukasan pagpasok niya, ay kung todo make-up siya. Ay, gaga, ano ba yan? Mukha kang sumubsob sa harina. Halika nga, bruha ka? Tingin ni Xandro pagkakita sa kanyang hitsura kinabukasan. Paglabas niya ng kanyang silid at papasok na sana sa trabaho. Nasusufa kasi ang kaibigan niya dahil mamayang gabi pa ang pasok. Same silang sales agent at naiintindihan nito kung bakit siya nag-resign. Iyon ay dahil kay Arex. Bakit ba? Anong problema? Tanong niya. Basta hinila siya nito papasok sa loob ng kwarto niya at 5 minutong inayos ang kanyang muka. Matapos titigan ng sarili ay napangiti siya. Tunay na hindi talaga siya marunong mag-ayos. Dahil ngayon, lumitaw ang tunay na Chantal. Dahil dito'y nagmamadali na siyang umalis matapos ibeso ang kanyang kaibigan. What the hell are you doing, son? Until now, you still don't change. Kailan pa, ha? Kapag patay na ako? Mula sa pinto ng CEO's office, ay narinig ni Chantal ang isang boses ng galit na lalaki. Nahinto siya sa paglalakad at napataas ang kilay nang muling sumigaw ang lalaking galit. Next time, hindi na ako papayag na gawin mong motel itong office ko. Understand, Arex? Pareho pa silang nagkagulatan ng matanda. Maya-maya nang mabungaran siya nito sa labas ng opisina ni Arex. Good morning, sir. Agad niyang bati na naghanda ng ngiti sa labi. Sinunyapan siya nito. Are you the new secretary? Matapos siyang tignan ay tanong. Yes po, sir. Agap na sagot ni Chantal. Medyo masungit sa kanyang dating ng lalaki. Alam niyang ito ang ama ni Arex. Dahil hawig na hawig, malakas talaga ang mga jeans ng Fontabella. Ilang sandali pa siyang tinignan, saka muling nagsalita. Follow me. At nagpatiunang maglakad, patungo sa kabilang bahagi ng opisina ni Arex. Natutop niya ang dibdib. Huwag naman sana siyang pagnanasaan ng ama ni Arex. Dahil kahit hawig ang dalawa, anak nito ang type niya. Pumasok ito sa loob ng isang opisina. Mas malawak sa office ng anak nito. May mahabang sofa at malapad na mesa sa gitna ng opisina. Mas malaking TV na nakadikit sa dingding at may mataas na bookshelf na puno ng mga libro. Maupo ka. Agaw atensyon nito sa kanya habang nililibot niya ang kanyang paningin sa loob ng opisina. Walang keme siyang umupo sa itinuro nitong sofa. Sir, ano pong kailangan niyo sa akin? Huwag niyo po sana kung sisisantihin. 5 taon kong hinintay ang posisyon na to kay Sir Arex. Kabado niyang pakiusap, ni hindi na nga siya nakipag first base. Tumikim ito. Wala akong balak tanggalin ka, miss. Saglit nitong ibinitin ng sasabihin. Chantal Cordova po, sir. Dagli niyang pagpapakilala at ngumiti. Yes, Miss Cordova. May I ask you some questions? Napataas ang isa niyang kilay. Oo naman, sir. Tungkol saan? Do you have a boyfriend? Seryosong tanong nito. Oh? Nasapo niya ang bibig at nahintatakutan. No. It's just what you're thinking. Nakahinga naman agad siya ng maluwag. Diretsuhin niyo na po ako, sir. Kasi naman, kinakabahan ako sa inyo. Pagkuway saad niya na unti-unting kinalma ang kaba. This is about Arex. Bigla itong sumeryoso. Alam mo kasing wala siyang sineseryosong babae. Pati office niya ginagawa niyang hotel. Natatakot akong mawala sa mundo na hindi man lang nakakakita ng apo. Pahayag nito. Umalon ang dibdib ni Chantal sa tuwa. Wow! Umaayon na ata sa plano niya ang plano ng dad ni Arex. Bigla siyang napangiti. So, ano pong gagawin ko, sir? Kunwari ay keme niyang tanong. Hindi pinapahalata ang biglang excited na nararamdaman. Tumitig muna ito sa kanya. Sa halagang 10 milyon, bigyan mo ng anak ang anak ko. Walang utang nito saad. Sa sobrang seryoso nga nito, ay hindi niya mawari ang mararamdaman. Pero nasyak si Chantal ng bahagya lang naman kasi hindi niya akalaing sa dami ng pera ni Mr. Fontabella ay may kakulangan din ito. Naku sir, problema ho yan. Hindi naman ako gusto ng anak niyo. Katunayan nga po kahapon may babaeng kasama si sir sa office. At alam niyo ba kung anong ginagawa? Tanong niya. Sinamantala na ni Chantal ang pagkakataon para isumbong sa amo. Hindi na ako nagtataka, iha.
Sa tagal ng panahong pinagpasensyahan ko siya palaging ganito. Iniisip ko na lang na baka sakali sa plano kong ito, tuluyan ng magbago ang anak ko. Kailapad ng ngiti ni Chantal nang lumabas sa office ni Mr. Fontabella. At syempre, sino ang aayaw sa 10 milyon? Plus, sa napakagwapong anak nito. Pero malinaw na anak lang kailangan ng matanda. Pero carry na rin. Ano ba naman yung aakitin niya si Alex pagkatapos ay instant milyonarya na siya? Sa isipang yun ay napatalo ng mataas si Chantal at kinikilig na tinungong opisina ni Alex. Pagpasok ni Chantal sa office ni Alex, ay inutusan kaagad siya nitong mag-ready para sa gaganaping meeting. Seryoso ito at panakaw niyang pinasadahan ng tingin ng kabuuan ng lalaki. He was wearing a pair of gloomy pants. Hapit na hapit sa katawan nito ang white long sleeves na naka-French tuck sa pantalon at nakabukas ang 2 butones sa polo nito. And as usual, magulo ang buhok. Maaring nadat na nito ng ama kaninang may kasamang babae. Kaya galit na galit si Mr. Fontabella. Sa kabila ng kanyang naiisip, ay nanaig pa rin ang paghanga niya sa lalaki. Napaka-hot nito ngayon, or lagi naman. Masarap sana itong akitin ng mga sandaling iyon, pero may gaganapin silang meeting. Siguro ay next time na lang. 9 o'clock nag-start ang meeting at inabot sila ng 2 oras sa conference room dahil nakipag-debate pa ito sa sariling ama batay sa maling presentation nito. Sa harap ng ibang stockholders at business partners ni Mr. Fontabella ay nasaksihan ng pagtatalo ng dalawa. Ibinunto ni Mr. Fontabella sa pambababae ni Alex ang lahat ng mga kapalpakan nito, kalakip ang pagbaba ng halos 30% sa revenue ng company monthly. Saksi siya kung paano nagbatuhan ng salita ang mag-ama. Mainit ang ulo ni Mr. Fontabella sa hindi pagbabago ng anak. Paglabas nila ng conference room, ay kapwa sila dumiretso sa opisina ni Alex. Matagal itong nakaupo sa swivel chair at tulala at parang nag-iisip. Siguro ay baka napagtanto na ni Alex ang pambababae nito at ngayon nais nang magbago. Saan na naman? At eto na sa sarili siyang mesa sa harap ng computer at nagkunwaring abala sa ginagawa. Pero ang totoo ay tinitipan niya ang pangalan ng lalaki sa social media. Ini-stalk na lang naman si Alex at ang nakapagtataka, sa dami ng babae nito, wala siyang nakikitang larawan ng lalaki may kasamang babae. Sa bagay, para iwas huli. Miss Cordova, tawag sa kanya ni Alex. Ay, butiki! Bulalas niya sa pagkagulat. Mabilis siyang napatayo. Sir, nasa likod niya pala ito at kitang-kita ng lalaki kung paano niya ini-stalk ang social media account nito. Iniharang niya bigla ang katawan sa amo at pinatay ang computer. May iutos po ba kayo? Tanong niya at ngumisi. Para bang nayayamot itong tinignan siya sa kamarahang lumapit. Yun bang sa sobrang lapit ni Alex, naman niya ang init ng katawan nito. Bukod doon, ay amoy niya ang gamit nitong pabango na kay sarap sa ilong. Wala siyang katinag-tinag. Actually, hinihintay na nga lang ni Chantal na halikan siya nito. Dahil nandoon malapit na, as in. Tawagan mo ang number na to. Adi hintayin ko siya sa private room ko. Sa lalim ng iniisip ni Chantal, ay hindi niya napansin kung saan galing ang maliit na papel na inilapag nito sa kanyang mesa. Matapos lumayo ni Alex sa kanya, ay tinanang hinayang siya na hindi natuloy ang laman ng kanyang isip. Sa bagay, may ibang time pa naman. Napilitan na lang siyang tawagan ng numero ng nasa papel at sigurado siyang isa na naman yon sa mga babae ni Alex. Yamot man ay wala siyang magawa na tinawagan ng may-ari ng number na yon at nagulat pa siya nang lalaki ang sumagot. Are you going to Liza's party, bro? Bumukas ang pinto ng private room ni Alex at bumungad si Archer na nakababata niyang kapatid. Ito ang pinatawagan niya kay Chantal kanina. Naiinis siya sa ama dahil pinagalitan siya kanina mismo sa loob ng conference room. Aminado naman siyang maraming pagkukulang sa trabaho. Sino bang nagsabi na gusto niya ng posisyong CEO? Simula nang ilagay siya sa trabahong to, ay hindi na siya nagkaroon ng time para mag-enjoy. Puro pressure. Ba't hindi nilang kasi tanggalin ng ama? Ikaniligaya niya pa yun. Umupo ito sa isang single sofa at itinaas ang 2 paa. What party? Bigla ay nagka-interes siya at nagliang nawala ang inis sa ama. You mean you didn't know? Nagsalubong ang kilay ni Archer. Sira ka, bro. Party ni Liza ngayon. Ni hindi mo alam, girlfriend mo siya.
Wait, kayo pa ba? Tanong sa kanya. Napangiti pa ito. Napahila mo siya. Totoong wala sa kanyang isip ang tungkol doon. 1 week na silang hindi nag-uusap ni Liza. The last time na magkita silang dalawa ay yung araw saktong na-meet niya si Noemi, anak ng isang pulis. Well, hindi naman masasabi na type niya. Halatang ito lang may gusto sa kanya, kaya pinagbigyan niya na. Dinala niya sa hotel and after that, parang walang nangyari. Pareho naman silang nag-enjoy sa one-night stand na yun. Sigurado niya lang na safe at may gamit siyang proteksyon. Ayaw niya pang magkaanak dahil takot siya sa responsibilidad. Wala na kami. Sabi na lang niya. Do you want her? Tanong ni Arex. Nag-iwas ito ng tingin at bahagyang namula ang pisngi. Matanda lang si Arex dito ng 1 taon, pero kung titignan, halos magkasing tangkad lang sila. At hindi nagkakahuli sa laki ng katawan na hinubog ng ehersisyo. Mas napagkakamalan pa nga silang magbarkada lang kaysa magkapatid. Hindi kasi sila magkahawig. Kung namana niya ang genes ng ama, si Archer naman ay sa kanilang ina. Natawa lang si Archer sa kanyang tanong. Obvious naman na may gusto ito kay Liza. At total naman wala na sila, kaya willing siyang ipamigay ang babae. Ang totoo kuya, she invited me. Hindi ka ba galit? Pagkuway tanong nito. Napangiti siya nang makita ang kakaibang ngiti sa labi ni Archer. At ngayon ay tuluyang nawala ang stress niya sa negosyo. Nadulot ng kanyang ama kanina. Nakausap niya lang si Archer ay okay na. Gusto lang niya ng katulad dati na hindi pressure sa work. Katulad ng ginagawa ni Archer na puro pasarap sa buhay. Kung may magugustuhan kang babae bro, huwag si Liza. Hindi ka nun seseryosohin. Come here, I have someone to introduce to you. Inakbayan ni Arex si Archer, palabas ng kanyang kwarto, saka dinala sa kanyang office. At sino naman? Curious nitong tanong. Saktong papasok noon ang kanyang sekretaryang si Chantal na may mga dalang dokumento para papirmahan sa amo. Siya. Turo ni Arex kay Chantal. Napatingin naman si Archer sa babae, saka bahagyang ngumiti. Nagandahan kasi si Archer sa babaeng nakangiti. Agad itong ipinakilala sa kanyang sekretarya. Si Chantal naman ay napangiwi. Bakit naman ipinagtatabuyan siya ni Arex sa kapatid nito? Gayong ito mismo ang kanyang gusto. Pero syempre wala naman siyang magawa kundi makipag-shake hands sa nangangalang Archer. Mas maganda nga naman kung makaka-close niya ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Arex. Kinahaponan ay nagulat na lang si Chantal nang may kotseng pumarada sa kanyang harapan habang nag-aantay siya ng taxi sa labas. Hindi kasi siya masusundo ni Sandro. Hi Chantal, si Archer yon na may friendly smile at tumuwa pa sa bintana ng kotse. Talagang ang totoo ang kasabihan na kung sino ang ayaw mo ay siyang may gusto sa'yo. Wala feeling niya lang. Matapos kasi siyang ipakilala ni Arex sa kapatid ay nagparamdam na ito ng interes sa kanya. Archer, ikaw pala. Ngiti niya rin kahit na gusto niya itong itaboy. Mas bagay ito sa kaibigan niyang Juding na si Sandra. Iyahatid na kita. Bumaba pa talaga ito para hindi na siya makatanggi pa at binuksan na rin ni Archer ang pinto ng kotse sa tapat niya. Kung sana si Arex yun, baka nangonyabit pa siya sa liig nito. Nakakainis lang na wala na, dead ma siya. Salamat na ng Archer ha, pero kasi may susundo sa akin. Pagdadahilan niya. Sige na, hindi ako tumatanggap ng rejection. May halong biro ang boses nito. Wala siyang nagawa na napilitang sumakay, pero ipinapangako niyang iiwasan niyang kapatid ni Arex at baka maging sagabal pa ito sa mga plano niyang mapalapit sa kuya nito. Salamat Chantal. Nakangiti pa rin si Arex nang sumampa siya sa kotse. Tumango siya. Naisa nang sabihin na ayaw niya, pero hindi masabi sa binata. Lalo at wala naman itong masamang intensyon, kundi nagmamagandang loob lang. Pinatakbo na nito ang sasakyan habang sinimulan siyang interviewin ni Archer. So, do you have a boyfriend? Panimula ng lalaki. Wala. Siyempre sinabi niya ang totoo. Tumawa ang lalaki kaya umarko ang kilay niya. Sa ganda mong yan? Pambobola nito. Para sa kanya hanggat hindi nahuhulog sa mga kamay niya si Arex ay hindi siya maganda. Para nga lang siyang hangin na dinadaan-daanan nito. Pagdating sa kanyang apartment na dinutuluyan ay pumasok pa ito kahit tinataboy niya. Wala si Sandra. Sayang at hindi niya maipapakilala ang kaibigan. Konting interview pa sa kanya bago ito tuluyang umalis. Nagparinig na kasi siya nang magpapahinga na
She's simple, kuya. I like her. Pagbabalita ni Archer sa kapatid, dito siya tumuloy sa kondo ng kuya niya. Tumawa si Alex at nakikita niyang seryoso si Archer. Bro, relax. Yung mga babae, hindi yan sineseryoso. Tinitikman lang. Wika niya. No, kuya. Kapag nagustuhan ako ni Chantal, pakakasalan ko kaagad siya. Saad nito, siya ay natawa lang. Nilapitan niya ito at tinapik sa balikat. Nagtungo siya sa kitchen upang kumuha ng tig-iisang beer para sa kanila ni Archer. Hindi sila madalas mag-bonding ng mga ito, kaya sasamantalahin niya na. Nung maubos ang tig-iisang bote nila ni Archer, ay nagpaalam na ito, lalo at magmamaneho pa. Ang tema ay nais nitong magpatulong sa kanya para kay Chantal, pero hindi niya sure kung magagawa nga ba niya. Kinabukasan pagpasok niya ng opisina, ay sumalubong kaagad sa kanya ang masarap na aroma ng kape. Bihira siyang uminom noon at hindi rin siya nag-aalmusal sa kondo dahil mag-isa lang naman siya. Mula pintuan hanggang table ay nakita niyang malinis ang kanyang opisina. May kakaibang amoy na kay sarap sa ilong. Good morning, sir. Magandang tinig ang nagpalingod sa kanya. Uupo na sana siya sa harap ng kanyang mesa, pero nahinto siya at napatingin kay Chantal. May bitbit itong 2 mug ng kape na ipinatong ang isa sa table nito at ang isa ay dinala sa table niya. Sinuyod niya ito ng tingin. Nais niyang malaman kung bakit ito nagustuhan ni Archer. At tama ang kapatid. Simple at maganda si Chantal na kung hindi mo tititigan ay hindi mo mapapansin. Pero simula nang mawalan siya ng sekretarya, ay sinabi niyang hindi na niya pagnanasaan ng sinumang employee. Marami naman diyan na nagkakandara pa sa kanya, lalo na pagkatapos pagalitan ng ama kahapon sa harap ng maraming tao. Good morning, salamat. Napansin niyang bahagya itong yumuko, kaya nakita niya ang maputi at malusog na bukano ng Mount Apo. Ilang araw na ba siyang hindi nakakatikim ng babae? Kahapon ng umaga lang, bakit may pakiramdam siyang inaakit siya nito? Dahil pagkatapos noon, ay umikot ang babae sa mesa at ininalayan siyang umupo. Fuck! Napamura siya ng kumando sa kanya si Chantal. Ito na mismo nagbigay sa kanya ng motibo. Dahil pagkatapos nun, idinikit nito sa kanyang mainit at kaibangong katawan. Para siyang naliyo at bulta-bultahing kuryente ang gumapang sa kanyang mga ugat. Miss Cordova! Saway niya sa hindi maunawa ang boses nang biglang sumuot sa loob ng polo niya ang isang daliri nito. Mas lalong nag-init ang katawan niya. Sinubukan naman niya talagang kontrolin ang sarili, pero hindi niya kaya. Babae na ang lumalapit. Tatanggihan pa ba niya? Kumilos ang kanyang mga kamay at tinawakan ito sa magkabilang pisngi at pinakatitigan ang maamong mukha ng babae. Miss Cordova, bago ako mawala ng tuluyan sa sarili, may gusto lang akong itanong sa'yo. Gusto mo ba talagang gawin to? Walang nanula sa labi ni Chantal, pero tumango ito at nangaakit na kinagat ang mga mapupulang labi. Nalalong nagpainit sa pakiramdam ni Alex. Kaya naman, hindi na niya napigilang kuyumasin ito ng halik at ipulupot sa katawan nito ang kanyang mga braso. Iniisip ni Chantal na ito na ang pagkakataong inaantay niya. Wala nang atrasan ito. Para siyang malulunod sa init ng halik ni Alex. Kay sarap ng first kiss niya. Siguro kahit wala ng 10 million, basta manahian at madiligan lang ni Alex, ang nanunuyunan niyang flower ay sulit na. Baka mamaya, tuloy ang mag-expire na yon, mahirap na. Napasinghap siya nang maramdamang lumuwa ang pagkakasuot niya sa pangilalim na suot. At kasabay noon ay ang paghaplos ng mainit na palad ni Alex sa parting yun. Naman niyang binuhat na siya nito patungo sa private room ng lalaki kung saan dinadala ni Alex ang mga babaeng ikinakama nito. Marahan siyang inihiga sa kama habang patuloy na magkadaop ang mga labi nila na tila ayaw nitong pakawalan. Parang may sariling buhay ang mga kamay niya na kusang nangonyapit sa leeg nito at ginayang matatamis na halik ng lalaki sa kanya. Hindi niya namalayang isa-isa nang natanggal ang mga suot nila at ngayon tinitikman na ng lalaking mahal niya ang nakahain sa ibabaw ng kama. At sa araw na iyon ay naging matagumpay ang plano ni Chantal. Nakangiwi man sa sakit na lumabas siya ng silid at paika-ikang lumakad ay masaya pa rin ang dalaga. Bruha, kanina ka pa dyan sa higaan, wala ka bang pasok? Tanong ni Zandro kay Chantal. Nanakit kasi ang katawan niya simula kahapon
Pagkatapos may nangyari sa kanila ni Alex. Napakalaki naman kasi ng hindi nga niya akalaing magkakasya sa kanya. Maghapon niyang tiniis ang sakit hanggang kagabi. At heto, hindi siya makabangon. Hindi ko kaya, bestie. May trangkaso ata ako. Pagkukunwari niya, lumapit ito sa kanya at sinalat ang kanyang noo. Oo nga, may lagnat ka. Teka lang ha. Taranta itong tumalikod at patakbo ding bumalik sa loob ng kanyang silid. Ipinainom sa kanya ang dalang BioFlu. Iisa lang ang apartment na tinitirahan nila ni Sandro. Pero tig-isa sila ng silid. Third year high school na siya noon nang maisipong bumukod na sa wala niyang kwentang ina. Kung bakit nasabi niyang walang kwenta iyon ay dahil sarili lang nito ang iniisip. Uuwi sa trabaho pagkatapos sa sugal na halos magdamag. Maagang naghiwalay ang kanyang mga magulang dahil na rin sa bisyo ng kanyang ina at wala naman siyang nagawa dahil bata pa siya. Kaya sa poder ng ina siya napunta kahit na gusto niyang sumama sa kanyang ama noon. Lumipat na sila ng bahay para hindi na matuntun pa ng kanyang ama. Babaero daw kasi ito at walang kwentang ama. Ipinagdamot siya sa kanyang papa at sabi wala raw karapatan ng ama niya sa kanya. Pero hindi rin naman naging maayos ang buhay niya rito. Anila siya ng kanyang ina dahil may trabaho ito at siya sa bahay lang. Nang matapos ang elementarya, sinabi ng ina na huminto siya sa pag-aaral dahil wala silang pera. Kaya napilitan siyang tumigil. Sa edad niyang 15 ay naglalako siya ng sampagita para makaipon pagdating ng pasukan. Sa awa ng Diyos ay nakapag-aral siya. Ang kaso'y walang alam. Gustong gawin ng kanyang ina kundi ang hilain siya pababa. Ayaw na nitong pag-aralin pa siya ng high school dahil mag-aasawa lang din naman daw siya pag nakatapos. Kaya naglaya siya. Kung saan-saan siya napadpad at nagtrabaho habang nag-aaral. Kung saan-saan siya noon nakikitira hanggang sa naging college. Doon niya nakilala si Sandro. Nasa probinsya ang mga magulang at tulad niya ay self-supporting. Nagkasundo sila na magsama sa isang mumurahing apartment hanggang sa pareho silang nakatapos ng college. At ngayon, heto, may magandang opportunity ang kumakatok sa kanya. Ang 10 milyon, kaya naman wala nang atrasan to. Dugot naman ang kapalit ng kanyang karangyaan, pero carry lang. Ganoon talaga ang buhay. Kung hindi ka magsasakripisyo, wala kang mararating. Sa dami ng hirap na pinagdaanan niya para lang makapagtapos ng pag-aaral at mairaos ang sarili, ay iisa lang ang tumatak sa kanyang isipan. Sa mundong ginagalawan natin, kung mahina ka, hindi ka mabubuhay. Tapang at tiyaga ang kailangan. Matapos uminom ni Chantal ng gamot, ay nakatulog itong muli. Hindi na namalaya ng dalaga na nagre-ring ang kanyang cellphone kanina pa. Hello? Pinakaalaman na ni Sandro ang cellphone ng kaibigan dahil baka importante ang tumatawag. May I talk to Miss Cordova? Boses ng lalaki sa kabilang linya. Sino sila? Biglang lumambot ang boses ni Sandro pagkarinig sa machong boses sa kabilang linya. Boss niya to, si Alex Fontabella. Nandyan ba siya? Nanlaki ang mga mata ng bakla at napatingin ito sa gawin ng natutulog na kaibigan. Sorry, may sakit si Chantal. Pwede kayo mag-iwan ng messages para sa kanya at ako na ang bahalang magsabi kay Bestie. Uwi ka naman ni Sandro. No, pupuntahan ko na lang siya dyan. Bye. Pagkasabi ay binaba nito ang linya. Si Sandro naman ay napatingin na naman sa kaibigang tulog. Totoo bang narinig niya? Si Alex Fontabella na kinababaliwan ng kanyang bestie? Concerned dito? But how? Natutup niya ang kanyang bibig. Hindi kaya ginamitan ni Chantal ng gayuma ang boss nito? Pagkuway nagkibit balikat at nilapag muli ang cellphone nito at hinayaang makapagpahinga ang kaibigan. Paalis ka ba kuya? Saktong palabas si Alex ng office upang dalawin si Chantal sa bahay nito nang dumating si Archer. Wala si Chantal. May sakit kaya naisipan kong puntahan sa apartment niya. Wika niya. Really? Tamang-tama at siya talagang sadya ko. Rito sa office mo. May dala nga ako para sa kanya. Ako na lang pupunta. Saad ni Archer. No bro, gusto ko kasing siguraduhin na makakapasok siya bukas. Agad na tugon ni Alex. Hayaan mo na siya Archer. Halika at may ipapakita ako sa'yo. Singit ng kanilang ama nang maya-maya ay dumating ito. Agad inakbayan ng isang anak at giniya papasok sa loob ng office matapos siyang sulyapan. Wala namang nagawa si Archer kundi ang sumama sa ama. Panay pa ang lingon nito sa kanya
na tila gustong sumama. Nahihiwagaan naman si Arex sa ama. Parang may kakaiba ata dito. Ipinagkibit balikat na lang niya, saka tinuwang elevator, tuloy-tuloy sa ground floor. Pagkalipas ng 4 na oras, ay nagising na si Chantal. Tila may kausap si Xandro sa labas. Pasado 10:00 na iyon ng umaga, at okay na ang kanyang pakiramdam. Bagamat, masakit pa ang gitna niya. Hi! Napabalikwas siya ng bangon pagkakita kay Arex na pumasok sa kanyang silid. Totoo nga bang nakikita niya? Sir? Bulalas niya at agad inayos ang magulong buhok. Na-conscious siya sa kanyang sarili. Baka kung kailan napapansin na siya nito, saka naman mati-turn off ang lalaki. Ninitian siya ng binata at lumapit sa kanya. Umupo ito sa gilid ng kanyang kama. Kinapa ang kanyang noo. Parang hihimatayin siya sa presensya ni Arex. Pagkaramdam niya ay nasa langit na siya ng mga sandaling iyon. Ipinagdarasal niya na kung panaginip lang ang lahat, sana'y wag na siyang magising. Mabutit wala ka ng sakit. Kaya mo na bang pumasok bukas? Matapos tumikim ay saad ni Arex sa kanya. Nahuli niya pa ang sariling tulala at nakatungangang nakatitig sa mukha nito. Naku, pasensya ka na sir. Ano kasi? It's okay Chantal. Naiintindihan ko naman. Kaya kita pinuntahan dito para pag-usapan ang nangyari sa atin kahapon. It's just a mistake. Huwag sana itong malaman ni Dad. Ang sabi ni Arex sa kanya. Bahagyang nasaktan si Chantal sa sinabi nito. Dahil pakiramdam niya ay lalo pa ata niyang minahal si Arex pagkatapos ng masarap na namagitan sa kanilang dalawa. Pero dapat sanay na siya kay Arex. Wala itong sineseryosong babae, kundi tinitikman lang at pagkatapos sa kanya ay sa iba naman. Mapait siyang ngumiti. Naku sir, wala akong problema at ginusto ko naman talaga ang nangyari sa atin. Bali wala lang din niyang sagot. Ipapakita niya kay Arex na hindi siya apektado sa nangyari sa kanila kahit na ito ang kauna-unahang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang bandera. Salamat. Ngumiti si Arex at saka pa lamang nakahinga ng maluwag. Tulad ng pangako ni Chantal kay Arex, kinabukasan ay maaga siyang pumasok. Nakatulong naman yung pain reliever na ininom niya kagabi bago siya matulog. Kung may masakit man sa kanya ngayon, yung eksenang nadatnan niya sa loob ng opisina ni Arex. Mas maaga pa palang pumasok ang boss niya upang makipaglandian sa ibang babae. Nakaupo kasi ang kasamang babae nito sa ibabaw ng mesa ni Arex at nakasubsob naman ang lalaki sa bundok ng babae na tila uhaw na sanggol. Naibaba nga noon ang mga damit ng babae. Tumikim siya matapos matulala saglit. Ganoon din ang kanyang eksenang naabutan nung interview niya. Heist, parang saglit piniga ang puso niya. Pero napagtanto niyang wala sila ni Arex. Ang goal niya lang ay mabigyan ng apo si Mr. Fontebella. Hindi ka ba marunong kumatok? Bulyaw sa kanya ng babaeng mukhang ilong habang inaayos ang sariling suot. Pwede naman kasi sa kwarto gawin ng dalawa. Pero bakit dito mismo sa office? Gusto ba ni Arex na makita niya pa ang eksenang yun? Sinulyapan niya si Arex na parang wala lang, na inayos ang sariling umupo sa swivel chair. Sanay na sanay talaga ito sa gawaing ganun. Grabe, ni wala man lang itong pakiramdam. Heto nga siya, ni hindi pa siya makamove on sa nangyari sa kanilang dalawa. Hindi siya sumagot sa sinabi ng babae, dahil baka ano pang magawa niya rito. Kahapon lang sa kanyang kadungan nagpakasasa si Arex. Ngayon naman sa iba. Tunay ngang walang pagbabago ang lalaking to. Tumungo siya sa sariling mesa at nagpakabisi sa trabaho. Wala siyang pakialam nang dalhin nito ang babae sa kwarto. Tanghali na ata lumabas ang dalawa at mukhang iika-ika ring lumakad palabas ang babae. Malamang na virgin na din ito ni Arex. Masama niyang tinignan si Arex pero waipik. Kasalukuyan nitong inaayos ang korbata nang utusan siyang mag-order ng pagkain sa kantin. Inis naman siyang sumunod. Lumabas siya ng office at tinungo ang cafeteria na matatagpuan pa sa baba. Pagbalik ng dilaga ay may kausap na naman ito sa cellphone habang may ilang dokumentong pinipirmahan sa ibabaw ng mesa. Sir, lunch niyo po. Magalang niyang saad. Sinanyasan lang siya nitong ilapag sa kabilang mesa. Saktong pumasok ang ama nito. Siya naman ay bumalik sa kanyang cellphone. Saglit lang nag-usap ang dalawa. Saka siya sinulapan ni Mr. Fontebella at sinanyasan siya nitong sumunod sa opisina. Nakita niyang sinundan siya ng tingin ni Arex.
Alam ni Chantal kung anong itatanong ni Mr. Fontebella. Marahil ay nangihingi na ito ng update tungkol sa kanyang misyon. Hindi nga siya nagkamali. Pagkapasok pa lang niya, ayun na agad ang bumungad sa kanya. Mabuti na lang at naka-first base na siya. Oh! Gulantang niyang bulalas nang sabihin nitong dapat maulit ang nangyari sa kanila ni Arex. Iha, maaaring hindi magbunga ang minsan lang na may nangyari sa inyo. Paano naman ako magkakaapo kung mabagal kang dumiskarte? Isipin mo 10 milyon. Kapag hindi ka pa mabuntis ngayong buwan, maghahanap ako ng ibang babae. Saad nito? Nanlaki naman ngayon ang mata ni Chantal. Ganoon na lang yun? Free na lang yung nabutas siya ni Arex? Well, masarap pa naman siya. Pero hindi ba alam ng gurang na to na mahalaga sa kanilang mga babae ang virginity? Na dapat sana iaalay niya lang sa lalaking pakakasalan niya. Pero tila masasayang lang ata. Sige ho sir, gagawin ko ang lahat. Wika niya. Sobrang bigat ng kanyang loob paglabas sa office nito. Hindi niya alam kung kakayanin pa ba niyang ibigay ang sarili muli kay Arex. Ganoong parang ibinasura lamang nito ang nangyari sa kanila noon. Kung hindi naman niya gagawin, masasayang ang lahat sa kanya. Magiging isa siyang talunan. Pagkapasok niya sa office ni Arex, nakita niyang kausap nito si Archer. Hi! Ang bilis nitong tumayo sa kinaupuan at sinalubong siya. Kumusta ka na? Sinundan pa siya nito sa kanyang mesa. Wala sana siyang balak kausapin ng lalaki. Lalo at nakatingin sa kanilang dalawa si Arex. Pero hindi na lang niya binigyan niyo ng pansin. Bagkus ay magilo na nakipag-usap siya sa kapatid nito. Lihim namang napatingin si Arex sa kapatid nang lumapit ito sa table ng kanyang sekretarya. Naupo ito sa gilid at hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng dalawa dahil may salaming pagitan ang cubicle nito. Pero dinig niya ang malakas na tawa ni Chantal. Halata namang gusto ni Archer ang dalaga. Bago pa man niya makuha si Chantal, hindi naman niya akalaing matutokso siya sa babae nang akitin siya nito. Wala siyang intensyon na pagkaalaman si Chantal, pero hindi niya maunawaan kung bakit niya nagawa ang bagay na yun. Wala man itong karanasan sa kama, pero hindi matatawaran ang kasiyahang naramdaman niya habang nagdiniig sila. Kung tutuusin, hindi na mabilang ang mga babaeng dumating sa buhay niya at hindi niya maunawaan kung bakit parang may kakaiba kay Chantal. Napatingin siya sa babae. Alam niyang katawan ng nito ang habol niya. Bukod doon ay wala na. Lumipas ang 1 oras. Naabala na siyang muli sa trabaho. Inip na ini siya sa paglipas ng oras. Walang katapusan ang kwentuhan ng dalawa. Hindi na siya nakatiis. Tinawag na niya si Archer. At sinabing huwag aabalahin sa Chantal sa oras ng trabaho. Kaya sinabi niya hatid na lamang ito mamayang hapon. Pero sinabi niyang siya nang maghahatid para rito. Nagpumilit pa ito hanggang sa sinabi niyang wala ito maaasahan kay Chantal. Kaya maghanap na lang ito ng iba. Pakiulit ang sinabi mo kuya? Salubong ang kilay ni Archer. Ano kasi Archer? Si Chantal baka may boyfriend na. Nakita ko siyang may kasamang iba. Siguro iba na lang ligawan. Boyfriend lang. Hindi pa naman kasal kaya ayos lang kuya. Sige, aalis na ako. Babalikan ko siya mamayang hapon. Putol nito sa sasabihin niya saka tumalikod. Napabuntong hininga naman siya bago sinunyapan si Chantal sa table nito. Abala ang babae at walang katinag-tinag sa upuan. Maya-maya ay sumulyap ito sa kanya. Sulyap na nauwi sa titig nang magsalubong ang titig nilang dalawa. Bigla siyang nanabik na maulit muli ang nangyari sa kanila ni Chantal. Nag-init ang buo niyang pakiramdam. Gusto niyang ilabas iyon sa babae, kundi ay mababaliw siya. Maya-maya ay nagbaba siya ng tingin at bahagyang humarap sa kanya bago seductive siyang tinignan. Shit! Inaakit na naman siya ni Chantal. Lalo na nang kagatin nito ang pang-ibabang labi. Dama niya ang paggalaw ng itinatago niya sa loob ng kanyang pants. Marahan niyang iniuro ang kanyang swivel chair, saka tumayo. Inaakit siya nito, kaya pagbibigyan niya. Bagaman kabado si Chantal nang makitang tumayo si Arex at papalapit na sa kanya. Matapos niya itong akitin, ay hindi niya maiwasan ng kakaibang excitement. Napakadaling akitin ng lalaki. Isang titig lang, nadadala na kaagad niya. Kalaunan ay buhat-buhat na siya nito papasok sa kwarto habang inaangkin ang labi niya. Wala na sa isip niya ang trabaho, kundi sa malikot na kamay ni Arex na naglalakbay sa kanyang katawan na tuluyang nagpahina sa kanya. Bahala na,
pero kailangan niyang gawin to. Arex, buntis ako! Masayang pagbabalita ni Chantal sa lalaki. After masigurong buntis nga siya. Delay na siya ng 1 buwan at nakapagpiti na siya. Saktong 2 guhit ang lumabas kaya positive. Walang duda at naas niyang si Arex ang unang makaalam nito bago niya sabihin kay Mr. Fontabella. Matapos marinig ni Arex ang sinabi niya, ay mabilis siya nitong hinila patungo sa banyo na natataranta. Ano Chantal, alam mong hindi pwede mangyari to. Ba't hindi ka nag-iingat? Paninisi nito. Kapag nalaman to ni Dad, malalagot ako. Ganto na lang, ako ang bahala. Basta ipabort mo ang baby na yan. Saad nito sa takot na boses at natataranta ay kinagulat niya. Nanghina siya sa narinig at tila ba pinira-piraso ang puso niya. Nasasaktan siyang tumingin dito. Arex, anak natin to. Bunga ng pagmamahala nating dalawa. Saad niya na naluluha dahil alam niyang siya lang naman ang nagmamahal kay Arex. Pakiramdam niya, pinagsakluban siya ng langit at lupa. Noong ginagawa nila ang baby na to, hindi na niya inisip ang consequences. Chantal, alam mong hindi kita mahal. Ang nangyari sa atin, pareho nating ginusto yun. Pareho tayong nag-enjoy. Kaya please, ipa-abort mo ang bata. Hindi ko matatanggap yan. Sagot sa kanya ni Arex, natakot pa rin. Nangata ng kalamnan niya. Nanginginig ang kanyang kabilang palad na umigkas sa pisngi ni Arex. Sinampal niya ito, hindi ng 1 beses, kundi 2. Bakit pa ba siya umaasa na sa pamamagitan ng batang nasa kanyang sinapupunan ay makukuha siya nitong mahalin? At ngayon, mas naramdaman niyang ang tanging katawan lamang talaga niya ang kailangan nito. Katulad kung paano ginamit ni Arex ang katawan ng iba pang babae. Ganoon din siya pinaglaruan nito. Matapos ang palin ay tinilikuran niya si Arex. Napabuntong hininga na lamang si Chantal sa alaalang yun. Saka hinaplos ang malaking tiyan na 6 na buwan na ngayon. Simula na huli silang magkita ni Arex ay hindi na muling nasundan pa. Dahil kasabay din noon ay nag-resign siya sa trabaho. Hindi niya na nais pang masaksihan ang kabi-kabilaan nitong pambababae. At heto, namumuhay siyang senyorita sa isang mamahaling apartment kasama ang kanyang bestie at isang maid. Sustentado siya ni Mr. Fontabella sa lahat ng kanyang pangangailangan at mananatili siya rito hanggang sa may luwal niya ang baby na nasa kanyang tiyan. Sa kanya rin makukuha ang 10 milyon at ang planong magpapakalayo-layo siya kung saan hindi na niya maaalala pa ang sakit na dulot ng pag-ibig. Ang lalim ng iniisip mo ah. Puna ni Archer. Sa gulat niya ay nabitawan niya ang hawak na hose. Nagbibilig kasi siya ng mga halaman sa garden. Ito ang kanyang libangan, lalo na't wala siyang trabaho dahil nandiyan si Lori na gumagawa ng gawaing bagay. Ikaw talaga, ginulat mo ako. Kanina ka pa ba dyan? Tanong niya. Nasa kabilang part siya ng garden, kaya hindi niya narinig ang pagpasok ng sasakyan. Alam ni Archer ang lahat tungkol sa kanya dahil wala siyang inilihim dito. Simula nang magtapat ito ng damdamin at ngayon magkaibigan na lang turingan nila. Nagulat man si Archer sa kanyang desisyon ay nirespeto na lamang nito. Tanggap nito na si Arex ang mahal niya. Kadarating ko lang, kasama ko si Dad, pero nasa loob na ng bahay. Tinanong ko si Lori at dito ka tinuro. Bahagya pa itong lumapit sa kanya habang pinapasadahan siya ng tingin hanggang sa huminto sa kanyang tiyan. Magsasalita pa sana ito, kaso palapit na si Mr. Fontabella. Good morning, Iha. Bati ng may edad na lalaki. Halika, may dala akong pagkain. Pagsaluhan natin. Dagdag pa. Madalas siyang dalawin ng matanda sa bahay at nagdadala ng kung ano-ano, basta para sa apo. May personal din itong doktor na tumitingin at nag-e-examine sa kanyang baby buwan-buwan. Nasa tiyan pa lang niya magiging apo, ay mahal na ito ni Mr. Fontabella, kaya hindi siya nag-aanalang iwanan ng anak. Good morning din sir, salamat. Ngiting bati niya. Tulad ni Archer, ay sinilipan din ito ang kanyang malaking tiyan. Nababasa niya sa mga mata ng mga ito ang excitement na masilayan ng apo. Sabay-sabay na silang pumasok sa loob at pinagsaluhan ng masarap na pagkain na dala ng mga ito. Nagkataon namang nasa trabaho ang kaibigang si Sandro. Pagkatapos ay nakipagkwentuhan saglit ang mag-ama.
Ilang oras din ang tinagal ng dalawa saka umalis na. Saglit lamang siyang naaliw at ngayong nag-iisa na naman siya ay si Arex na muling naaalala niya. Nais niyang itanong kay Archer pero hindi niya magawa. Alam niyang nag-i-enjoy ito sa buhay ngayon. Kahit na gusto niyang bumuhi kay Arex, ay nanaig pa rin ang damdamin niya para sa lalaki. Bestie, matanong lang kita. Ikaw ba, sure ka na dyan sa plano mo? Isang gabi ay tanong sa kanya ni Xandro. Tahimik lang sila sa teres noon at nagpapatunaw ng kinain dahil kakatapos lamang nilang maghapunan. Si Xandro ay bahagi na ng buhay niya, higit pa sa kapatid ang turingan nilang dalawa. At sa totoo lang, nakiusap siya sa kaibigan na sumama ito sa kanya sa bagong tahanan. Kahit na nahihiya ito kay Mr. Fantabella, mabuti at pumayag ang lalaki na isama niyang kaibigan. Oo, wala nang atrasan to Zandra. Buo na ang desisyon kong iwan ng batang to kay Mr. Fantabella dahil wala akong choice. Pilit niyang pinasaya ang boses. Pero Bels, huwag mo akong iiwan ha. Kahit sana ko mapadpad, sasamahan mo ko. Pakiusap niya pa. Ginagap nito ang kanyang palad. Ayos, alam mo, nalulungkot ako para sa'yo, Bes. Kasi eto hindi mo na nga nakuha ang puso ni Arex, pati anak niyo hindi mo rin makukuha. Kung ako sa'yo, hindi ko na lang iiwan ang anak mo. Dahil di baling maghirap ka na walang 10 milyon. Pero nasa yung anak mo. Pera lang yan girl, kikitain mo pa. Pero yung anak. Natouch siya sinabi ni Zandra. Tunay nga niya itong kaibigan. Naisip niya na rin iyon. Pero sa tingin niya, kapag nasa poder ng mga Fantabella ang kanyang anak, maaalala at maaalala siya ni Arex. Baka way din iyon para ma-realize nito na ang batang yun ay naging bunga ng pagmamahal niya sa lalaki. Nais mo niyang sabihin yon kay Sandra ay hindi na lang. Balang araw, maiintindihan din siya ng kanyang anak kung bakit kailangan niya itong iwan. At darating ang araw na magkikita din silang dalawa. At sa pagbabalik niya, ay sisiguraduhin niyang wala na ang sakit sa puso niya sa ginawa ni Arex sa kanya. It's a baby girl! Anunsyo ni Doktora Leia Bernabe matapos iluwal ni Chantal ang kanyang anak. Hingal pa siya at bahagyang nanginginig ang kalamnan dahil sa matinding pag-iri. Maisilang lamang ito ng normal. Sa kabila ng pagnanais na makita ang bata, ay hindi siya kumibo, kundi inilinga ang kabilang bahagi ng kanyang paningin. Hindi niya pwedeng makita ang anak. Baka magbago pa ang isip niya. Dinig niya ang pag-iyak nito na tila nasasaktan matapos turukan. Parang may kung ano sa damdamin niya na gusto itong hawakan. Pero pinigil niya ang sarili. Okay lang yan baby, hindi masakit ang injection. Parang kagat lang ng langgam para maging healthy ka palagi. Kausap ni Doktora sa kanyang anak. Lalo itong pumalahaw ng iyak. Hanggang sa ang palahaw ng anak ay naging hikbi na lamang. Isang buwan matapos iluwal ni Chantal ang bata, ay naayos na ni Mr. Fantabella ang lahat. Nasa bank account na niya ang perang kabayaran sa bata at ang usapan nilang dalawa ay bigla siyang maglalaho na parang bula. Alam ni Doktora Leia ang tungkol dito, kaya hindi na siya pinilit na makita pa ang bata. Matapos linisan si baby, ay inilabas na ito ng dalawang assistant ng doktor. Okay ka lang Chantal? Marahil ay nag-aalala sa kanya si Doktora Leia. Katulad niya ay isa rin itong ina at ramdam nito ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Walang inang naisipagpalit sa karangyaan at salapi ang kanilang supling. Pero ito naging kapalaran niya. Ginusto niya at hinayaang mangyari. Yes, Doc. Okay lang ako. Tugon niya sa nangihinang boses. Sinimulan nitong linisin ang sugat niya at habang ginagawa iyon ni Doktora, ay mas dama niya ang kirot sa dibdib kaysa sa kirot na nanggagaling sa karayom habang tinatahi ang kanyang sugat. Lihim siyang umiyak. Mahal niya ang anak niya syempre. Ewan niya ba kung bakit nagpadalos-dalos siya sa mga naging desisyon niya. Siguro nga ay nagmana siya sa pabayaan niyang ina. 3 oras ang tinagal bago natapos ang pagtatahi ng kanyang sugat. Okay na Chantal. Inunalayan siya makatayo nito kahit papaano. Nagbihis na rin siya ng malinis at mahabang damit. Sakay ng wheelchair, ay hinatid siya sa isang silid. Nasa klinik siya nito ngayon at bukod sa 2 assistant ni Doc Leia, ay wala nang ibang makakita doon sa silid niya. Ay tanging si Xandro lang ang kanyang kasama na siyang nagmamalasakit sa kanya. Katuwang ito ni Doc Leia nang alalayan siyang ihiga sa kama. Awang-awa ito sa kanya.
Lalo na't mamayang hapon, kukunin na ni Mr. Fontabella ang kanyang anak at siya'y mananatili ng 3 araw sa klinik bago magpakalayo-layo. Doktora! Palabas na sana si Doktora na makahiga siya ng maayos sa kama at ihabilin ang dapat niyang gawin at hindi nang pigilan niya ito. Tia Chantal! Lumingon ng babae sa kasyang nginitian. May hilingin sana ako. Pwede bang Samira ang ipangalan mo sa anak ko? Please? Kasabay ang pagpatak ng kanyang mga luhang saad na kanina pa niya nais pigilan. Gusto niyang magpakatatag dahil siyang pumili nito. Pero hindi na niya kaya. Sobrang sakit pala. Matinding sakit na hindi na niya mapigilan. Okay nang Chantal, masusunod. Anito bago siya tinilikuran. Napasubsob siya sa kanyang kamay at doon lumuha. Nilapitan siya ng kaibigan, saka siya mahigpit na niyakap at hinayaan siyang umiyak sa balikat nito. Sabi ko naman kasi sa'yo, Bes, masakit yun eh, pero kaya mo yan. Kung nakaya mo mag-move on kay Arex, siguro naman kaya mo sa anak mo. Saad ni Zandra habang hinahagod ang kanyang likod. Maging ito ay nabasag din ng boses at parang maiiyak. Hindi ko alam, Bes, kung kaya ko. Gusto ko siyang hawakan at mayakap kahit sa huling pagkakataon. Pero baka mahirapan akong bitawan siya. Hikbi ni Chantal. Hinuwalay ito sa kanya saglit at tinitigan siya. Bes, pwede kang makiusap kay Mr. Fontabella. Sabihin mong nagbago na ang isip mo. Naiintindihan ka niya. Hindi mo kailangan ng pera. Tutulungan kitang palakihin ng bata. Wika ni Zandra. Umiling siya. Hindi niya sisirain ang napag-usapan nila ni Mr. Fontabella. At makasakali kapag nakita ni Arex ang anak nila, ay magbago ang damdamin nito sa kanya. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin siya sa kanilang dalawa. Hindi na, Bes. Bukas makalawa, magiging okay din ako. Pinahid niya ang luha at saka humiga. Tumagilid siya pahiga rito. Magpapahinga lang ako, Bes. Aniya, at pinikit ang luha ang mata. Nais niyang ipahinga ang makirot niyang katawan, pati ang puso niya. Bumuntong hininga si Zandro at tawang-awa na tinitigan ng kaibigan, pero wala siyang magawa dahil ito lamang ang may tanging karapatan na magdesisyon para sa sarili nito. Matapos ang ilang araw na pananatili ni Chantal sa klinik, ay tuluyan na siyang umalis at nagpaalam sa doktora. Pinayuhan siya nitong huwag isipin ang nangyari sa kanya dahil baka ikasama ng kanyang katawan. Bagkus ay magpalakas siya para sa buhay na pinili niyang tahakin. Siguro naman hindi may pagkakait sa akin na malaman ang address mo. Ani Archer na siyang naghatid sa kanila ni Zandra sa hotel na pansamantala nilang matutuluyan habang pinag-iisipan niya kung saan nga ba siya pupunta dahil sa totoo lang magulo pa ang utak niya. Kasalukuyan itong nagmamaneho ng kotse. Nasa passenger seat siya at si Zandra naman ay nasa likurang bahagi. Sinilyapan niya ang lalaki at nginitian. Napakabuti nito. Sa totoo lang, ayaw na sana niya itong makita pa. Pero kahit papaano, alam niyang hanggat kaibigan niya si Archer, may balita siya sa anak. Kahit hindi niya makita, basta alam niyang maayos ito ay masaya na rin siya. Oo naman, Archer, pero may pakiusap din ako sa'yo. Pwede bang ibabalita mo sa akin ang tungkol sa anak ko? Wika niya. Ito naman ang umiti sa kanya. Hindi naman ipagdadamot ni Dad na makita mo ang bata. Huwag mo lang ipapaalam na ikaw ang ina. Ayaw ni Dad na dumating ang araw na mawala sa amin ang bata. Nga pala, Samira ang tunay niyang pangalan, suggest ni Dr. Lea. Sabi nito. Napalingon siya sa kaibigan at nagpalitan sila ng ngiti. Buntis pa lamang siya, ayun ang nais niyang ipangalan sa anak nila ni Arex. At kapag lalaki naman ay Gabriel. Natanging silang magkaibigan lang nakakaalam. At least kahit pangalan lang, mabigyan siya ng karapatan sa bata. Samira, ang gandang pangalan. Ngiti niya. Nagustuhan mo ba, Chantal? Wala kasi kaming maisip ni Dad. Tumawa pa si Archer. Oo naman, maganda. May itatanong lang ako. Iyakin ba siya? Dama niya ang pag-iinit ng mga mata. Hindi naman, maghapon nga siyang tulog eh. Nga pala ikakasal na si Kuya Arex. Ngayong gabi nga ang engage party niya. Walang gatol nitong saad. Para siyang itinulo sa kanyang kinaupuan dahil sa gulat nang ibinalita ni Archer. Bes, okay ka lang?
Pag-aan na lang tanong ni Zandra. Pagkapasok nila sa loob ng hotel, iisang silid lang yun, pero magkaiba sila ng kama. Bitbit nito ang bag niya at pinatong sa kanyang kama. Ano na ito kanina pa dahil sa binalita ni Archer. Ang binata naman ay nagpaalam na sa kanya na may importanteng pupuntahan pero dadalawin siya nito. Hindi siya sumagot sa sinabi ni Zandra dahil naninikip ang kanyang dibdib. Pagkatapos niyang umasa kay Arex na sa pamamagitan ng anak nila ay mapapansin pa siya nito at babalikan pero tuluyan na itong naglaho. Okay na ako, Sandra. Magbabanyo lang ako. Nagawa pa niyang ngumiti sa kaibigan. Pagkatapos mailapag ang shoulder bag ay tinungo na niya ang banyo. Hindi pa man siya nakakapasok ay naghahabulan na ang kanyang mga luha. Hindi siya makahinga. Naninikip ang kanyang dibdib. Nangihina siyang napasalampak ng upo sa sahig. Pagkapasok niya at humagulhol at tinakpan ang bibig upang hindi iyon marinig ng kaibigan. Ngayong ikakasal niya si Arex, siguro'y panahon na rin para turuan niya ang pusong kalimutan ito. Magpapakalayo-layo na lang siguro siya. At ito ang huling pagkakataong iiyak siya sa kabiguan at taasa sa lalaki. Hahanap siya ng paraan para makuha ang anak. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na natili sa loob ng banyo. Basta paglabas niya ay naubos na lahat ng kanyang mga luha. Grabe, ang tagal. Akala ko doon mo na balak tumira. Puputok na yung pantog ko. Inirapan siya ni Zandra na nakaabang na pala sa kanya sa labas ng pintuan. Hindi nito pinansin na namumugto niyang mga mata. Alam naman itong umiyak siya sa loob. Hinayaan niya itong pumasok ng banyo. Siya naman ay nagbihis. Wala pa siyang plano at hindi pa niya alam ang gagawin sa buhay. Parang gusto niya na lang maglaho ng tuluyan ang bigat ng dibdib niya. Simula pagkabata, hindi na siya naging masaya. Nagmula siya sa broken family at hindi niya akalaing mangyayari din pala sa kanya. Nag-order ako ng pagkain. Baka naman balak mong lagyan ng pagkain yung tiyan mo. Sabi ni Zandra sa kanya paglabas nito ng banyo. Mauna ka na, hindi pa ako nagugutom. Gusto ko mapag-isa. Paano niyang humiga sa ibabaw ng kama? Narinig niyang bumuntong hininga ang kaibigan. Okay, fine. Kung gusto mong magpakamatay sa gutom, okay lang. Basta ako kakain. Hindi pa ako nakakatikim ng langit kaya gusto ko pang mabuhay. Naiinis nitong wika. Hindi na niya ito pinakinggan. Hanggang sa pakiramdam niya ay nakatulog na siya. Hapon na nang magising sa Chantal at naligo kaagad. Saka pa lamang ata siya nakaramdam ng gutom paglabas niya nang maamoy ang aroma ng kape na nagmumula sa taasan ni Zandra. Nakaupo ito sa gitna ng kama at nagbabasa ng novel. Pangiti-ngiti pa ang kaibigan at minsan ay tumatawa pa na parang kinikilig. Pagkuha ay humihigop ng kape. Matapos magbihis ay lumapit siya rito. Pinulot niya ang tasa nito at humigop ng kape. Kung gusto mong kumain, tinirahan kita. Wika nitong ibinaba ang binabasa. Salamat, Bes. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kapag wala ka. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ngayong gabi ang engagement party ni Arex. At siguro tapos na rin ang pag-asa kong magkaroon kami ng magandang wakas. Malungkot niyang saad. Bes, noon pa man hindi ka na niya mahal. Masakit man pero yun ang totoo. So move on. Ang dami dyan, no? Ang mahalaga, natikman mo siya. Walang pakundangang saad nito. Marahas na buntong hininga ang ginawa niya. Tama naman lagi ang kaibigan niya. Hindi nga lang siya nakikinig dito. Lumipas pa ang isang buwan at medyo okay na ang mabigat na pakiramdam ni Chantal sa magkasabay na pagkawala ni Arex at ng kanyang anak. Pagkatapos ng isang buwan ay napagdesisyonan niyang magsimula na ng bagong buhay. Kahit hindi niya kasama si Samira, nandiyan naman si Archer na laging nagbabalitang okay lang at healthy ang kanyang anak. Si Lori nga raw naging yaya nito, kaya tiwala din siya dahil mabait ang babae. Ilang buwan niya rin itong nakasama sa bahay. Tumingin sila ng magandang bahay ni Zandra sa isang subdivision. Nakalapit lang din sa mansyon ng mga Fontabella. Nakapagdesisyon din siya magtayo ng negosyo mapaglilibangan at dalawa sila ni Sandra na magmamanage nito, isang vintage shop. Sa pamamagitan nito ay nalilibang siya at mas napagtutuunan ng pansin ang masigit na makabuluhang bagay kaysa ang isipin pa ang kanyang nakaraan.
Alam na kasing hindi na natutuwa ang kaibigan niya sa mga desisyon niya sa buhay, maging ang kanyang pagmumukmok. Simula nang akitin niya si Arex hanggang sa ipamigay niya ang kanyang anak. Sabi nga nito, ay tanging siya lang kaya magdesisyon para sa kanyang sarili. Hindi nito saklaw ang kanyang mga desisyon, kaya mahihirapan din itong makita siyang nahihirapan. Kung iisipin niya ang lahat, tama si Zandra at mali siya. Pero hindi na iyon maitatama pa. Huli na ang lahat. Miss, nakita mo ba ang anak ko? Babae, nakasuot ng yellow dress, maputi at bilugan ng mga mata. Tanong ng babae sa kanya. Kasalukuyan silang nasa mall ni Zandra at namimili para sa kanyang shop. Tarantang-taranta ito na hindi mapakali. I'm sorry ma'am, pero hindi ho. Tugon niya. Kalauna ni lumapit na ang hinahanap nitong anak at nagyakap ang dalawa sa kanilang harapan. Parang may kung anong kurot sa puso niya sa tagpong iyon. Naalala na naman niya si Samira. Hindi na naman siya ni Zandra palayo sa dalawa. Nang marating naman nila ang shop na puno ng damit ng baby, ay natigilan na naman siya. Naalala kasi niya ang anak niya. Gustong-gusto niyang bumili para kay Samira, pero hindi pwede. Muli ay hinila na naman siya ni Zandra. Masukista ka rin no? Hindi ka makakamubon kung palagi mong iisipin ang anak mo. Kuda nito sa kanya. Gusto ko siyang makita, Sandra. Saad niya habang naglalakad sila. Tina nag-isip din ito bago siya sinulyapan na nanlalaki ang mga mata. Nakangiti na para bang may kakaibang iniisip. Inirapan niya ito. Kung sinasabi mong kidnapin ko ang sarili kong anak at ilayo kay Mr. Fontabella, hindi ko gagawin yan, Zandra. Pinangunahan niya ito. Gaga? Hindi yan ang nasa isip ko, Bes. Ito ay suggestions ko lamang. Nasa sayo kung papakinggan mo. Wika nito. Ano naman yan? Walang gana niyang tanong. Diba gusto ka ni Archer? Bakit hindi mo siya sagutin? At pagkatapos magpakasal ka sa kanya? Sa puntong makakasama mo ang anak mo? O ano? Matagal pinag-isipan ni Chantal ang sinabi ng kaibigan. Sa huli na pagtanto niyang tama ito. Bakit nga ba hindi niya gawin? Alang-alang sa kanyang anak. Wala siyang pakialam kung anong iisipin ni Arex sa kanya. Katulad ng nakasanayan, maagang pumasok si Arex sa kanyang opisina. Sa araw na iyon, kasabay ang nobyang si Natalie. Matapos mag-resign ni Chantal sa trabaho bilang sekretarya niya at magpakalayo-layo na, ay wala na siyang balita pa rito. Wala na rin naman siyang pakialam sa babae. Hindi niya alam kung tinuloy nito ang pinagbubuntis. Basta siya ay nag-i-enjoy sa kanyang buhay. Sweetheart, are you sure you want to postpone it again? About our engagement party this month? Tanong ni Natalie sa kanya. Umupo ito sa sofa, katabi niya. Dapat noong nakaraang buwan pa, ang engagement party nila ng nobya. Na ito lang naman ang may gusto. Pero hindi iyon natuloy dahil nagkaroon siya ng business trip sa San Pablo City na sinadya niya. Simula na makilala niya si Natalie, pakiramdam niya ay wala na siyang kalayaan pa. Araw-araw ay nasa office niya ito at binabantayan siya. Bagay na hindi niya gusto. Bukod doon, ay ipinamalita pa nito sa loob ng kumpanya na engaged na sila. Maging sa kanyang ama yata ay nakarating ang balitang yun. Wala naman siyang balak magpakasal kahit sa kaninong babae. Hindi niya gugustuhin matali sa isang relasyon. Natalie, hindi ko alam. Huwag na muna natin pag-usapan ang engagement na yan. Alam mo namang busy ako sa trabaho. Pagkuha ay tinawag niya ang sekretary para sa kanyang schedule sa araw na yon. So, kailan Arex? Alam mo namang excited na si Dad magkaapo, kaya nga gusto kong makasal na tayo eh. I want a perfect and happy family with you, Arex. 5 taon pa lang ako nang iwan kami ni Mom, kaya gusto ko ng masayang pamilya. Maibibigay mo ba sa akin yun, ha? Sweetheart? Umiiyak na saad ni Natalie. Madrama itong nagpahid ng luha. Nasapo ni Arex ang kanyang noo sa inis. Nakakapagod itong pakinggan sa magkakaparehong sinasabi. Ilang beses na niyang narinig mula rito na nais ni Natalie ng masayang pamilya. Samantalang hindi nga siya sigurado sa babaeng to. Katawan lang nito ang habol niya, katulad ng mga babaeng nagdaan sa kanyang buhay. At ngayon, gustong-gusto niya itong hiwalayan, ngunit nahihirapan siya dahil tinalinta itong nakadikit sa kanya. Napatingin sa kanya ang kanyang sekretarya. Dahil kay Natalie, hindi nito madiscuss ng maayos ang kanyang schedule. Iniabot na lang nito sa kanyang hawak na record book kung saan nakalagay ang oras at lugar para sa meeting niya sa araw na iyon. Matapos kunin,
ay tinungo niya ang mesa at saka nag-prepare na. Hindi na nga niya napapansin ang sinasabi ng umiiyak na babae. Naiwan si Natalie sa office niya nang mag-attend na siya ng meeting kasama ang secretary at pagbalik niya ay naroon pa rin ito. Sanay na si Natalie na hinahantay siya kahit nagaano katagal. Mula umaga hanggang sa umuwi siya ay bantay sarado siya ng nobya. Kung hindi nga lang mangingialam ang ama ni Natalie sa relasyon nilang dalawa, ay matagal na niya itong dinispatcha. "Hello, Dad." Bungad niya na mag-ring ang kanyang cellphone, saktong pagpasok niya sa office. "Kung hindi ka busy, inaanyayahan kita sa bahay mamaya for dinner. Alam mo kasi, ikakasal na ang kapatid mo. Mukhang mauunahan pa ata kayo ni Natalie, iho." Wika ng kanyang ama. Napangiti siya at na-surprise sa sinabi ng ama. Sa bagay, nasa tamang edad na si Archer para lumagay sa tahimik. Natutuwa rin siya dahil nakamove on na ito sa babaeng gusto nito noon. "Okay, Dad, pupunta ako." Saad niya. Nais niya ring makilala ang maswerteng babaeng pakakasalan ng kanyang kapatid. Matapos ibaba ang linya, ay lumabas muna sila ni Natalie para mag-lunch. "Tamang desisyon mo, Bess. Sa panahon ngayon, hindi na dapat iniisip ang damdamin. Hindi ka nalugi kay Archer, ha? Gwapo na, mabait pa." Ani Zanda kay Chantal. Abala sila sa pag-aayos sa shop. Mamayang hapon ay susunduin siya ni Archer para samahan mag-dinner. At excited na siya sa unang pagkakataon makita ang kanyang anak. Isang linggo na noon ang nakalipas. Simula nang sabihin niya kay Archer na gusto niya rin ito. Tuwang-tuwa naman ang lalaki sa kanyang sinabi. Katunayan ay siya nang nag-initiate ng kasal nilang dalawa para makasama na niya ang kanyang anak. Mabuti rin dito tumuto si Mr. Fontabella sa plano nila ni Archer. Ang sabi ng matanda, nabigo man itong magbago si Alex, at least may matino naman itong anak, at iyon si Archer. "Salamat, Bess. Hindi ko pinagsisisihan ang naging desisyon kong to. Nang ma-engage si Alex, isinara ko na ang puso ko. Sa sarili ko, hindi na ako magmamahal pang muli kahit kailan." Tugon niya. Tinignan siya nito. Ano namang masama kung buksan mo ulit ang damdamin mo? Pero sa pagkakataong to kay Archer naman, baka maging masaya ka pa sa kanya sa totoo lang. Palatak nito. Lumaylay ang kanyang balikat. "Bess, alam mong kahit kailan, hindi ko minahal si Archer at hindi natuturuan ng puso. Mahirap itong desisyong gagawin ko, pero alang-alang kay Samira." Tugon niya. "Ewan, tignan na lang natin kapag ikinasal na kayo ni Archer. Basta, boto ko sa kanya. Dalian na nga natin para makapag-ayos ka. Bibili pa tayo ng isusuot mo mamaya, yung bonggang-bongga, yung magpapasexy ka. Ako ang bahala sa'yo para lalong ma-inlove sa'yo si Papa Archer." Saka ito kinikilig na tumili at kunwari nagtakip pa ng bibig. Nahawa siya sa kaibigan at hindi maiwasang mapangiti. Matagal na siyang mahal ni Archer at hindi na niya kailangan pong magpaganda. Pero dahil sa kagustuhan ni Zanda ay wala siyang nagawa. Pasado 3:00, isinara na nila ang shop, saka dumiretso sa salon. Mahigit 1 oras din silang tumagal sa salon bago nagtuloy sa mall. Ito na rin ang pumili ng isusuot niyang damit. Pasado 5:00 ay bihis na si Chantal. Suot ang backless floral dress na sumalubong kay Archer. "Hi, love." Bati sa kanya ni Archer na hinalikan siya sa pisngi. Titig ito sa kanya na halatang na-amaze sa kanyang new look. Siya naman ay nakangiting sinalubong ang titig nito. Simpleng white polo lang suot ni Archer at black pants, pero malakas pa rin ang dating nito. "O, paano? Ikaw na ang bahala sa friend ko, ha? Ibalik mo siya ng maayos mamaya." Wika at nanunodyo si Sandra. Nagpalitan sila ng ngiti sa sinabi ng kanyang kaibigan. "Don't worry, Sandra. Iingatan ko si Chantal." Hinawakan na siya nito sa kamay at iginiya sa kotse. Habang nasa biyahe sila, ay hindi maiwasang kabahan ni Chantal. Marahil sa sobrang excitement na makita ang kanyang anak. "Welcome, Iha." Sa may gate ay sinalubong siya ni Mr. Fontabella. Tunay niyang mayaman na mga ito. Sobrang napahanga siya sa magandang disenyo ng bahay. Mula sa malawak na garden na nasa dulo nito, ay tanaw niya ang asul na swimming pool. "Thank you, Mr. Fontabella." Kemeng tugon ni Chantal. Parang alangan siya sa pamilya nito. Pero dahil sa mahigpit na pagkakahawak ni Archer sa palad niya, ay nawala ang kanyang kaba. "No, Iha. Just call me Daddy. Total naman,
ay malapit na kayong ikasal ni Archer. Tumatawa-tawa si Mr. Fontabella na iginiya sila papasok sa malaking pinto. Sige po, Daddy. Ninitian pa siya ng lalaki. Si Archer naman ay ganun din. Good, let's get inside. Pinaglastra nito ang kamay papasok at nagpatiuna na sila sa loob. Siya ay excited na makita si Samira. Ngunit natigilan siya sa may pintuan nang makita ang dalawang panauhin ni Mr. Fontabella, si Alex at may kasamang babae. Bigla ay nakadama siya ng matinding kaba dahil napatayo ito sa kinaupo ang sofa at mariing titig ang pinukol sa kanya. Kuya, Ate Natalie, meet my girlfriend, Chantal. Siya ang mapapangasawa ko. And love, si Natalie. Siya ang sinasabi ko sa iyong girlfriend ni Kuya. And malapit na rin silang ikasal. Hindi matapos-tapos ang pagtitig ni Alex sa kanya matapos niya makapagbeso kay Natalie. Sa kabila ng kaba ay professional siyang humarap sa mga ito. Pakiramdam niya sa sarili ay hindi pa siya ganoon nakakamove on kay Alex. Ngunit kailangan. Tanggap naman na niya na ang isang bagay na hindi para sa'yo, kahit anong pilit mo ay hindi mo makukuha. Iyon ang nasa isip ngayon ni Chantal. So, kailan ang kasal niyo? Excited na tanong ni Natalie sa kanilang dalawa ni Archer. Nasa harapan sila ng malawak na mesa na may iba't ibang putahe at pinagsisilbihan siya ni Archer mula sa paglalagay ng kanin at ulam sa kanyang plato na siya rin ginagawa ni Natalie kay Alex. Hindi pa rin ito nagbabago. Naisip niya lang, kawawa si Natalie dahil kahit anong gawin ito, iiwan at iiwan din ito ni Alex katulad ng ginawa nitong pag-iwan sa kanya. As soon as possible, Ate Natalie. Si Archer ang sumagot. Wow! How about double wedding, sweetheart? Is that okay for you? Baling na tanong ni Natalie kay Alex. I don't know. Ayoko pang pag-usapan ng kasal. Busy pa ako ngayon. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya matapos niyang salubungin ang titig ni Alex. Sabi na nga ba niya? Sumali ang impormasyong ibinigay sa kanya ni Archer. Hindi pa engaged ang dalawa. Pero ano naman sa kanya? Habang si Alex naman na naiinis na hindi niya mawari sa pagkakataong yun. Alam niyang sinadya ni Chantal ang lahat. Sinasamantala nito ang damdamin ni Archer para pasakitan siya. Pagkatapos sabihing buntis ito at mahal siya, ngayon naman magpapakasal sa kapatid niya. Hindi siya naniniwalang mahal nito si Archer. Matapos kumain na nagtungo sa silid ang dalawa at gustong-gusto niyang sundan ang mga ito. Hindi niya natuloy halos mapansing kinakausap siya ng ama at kinukumusta ang negosyo. Ipinagkatiwala na kasi nito sa kanyang buong kumpanya. Tumayo siyang naiinis at lumabas ng bahay kasunod ang kanyang ama. Dad, anong nangyayari? Pagdating nila sa labas ay tanong ni Alex sa ama. What do you mean, Alex? Balik tanong ni Mr. Fontabella. Alam mo ang tungkol sa amin ni Chantal. Sinasabi mo bang walang karapatang magmahal ang kapatid mo? Alam mo kung gaano ko ginustong magbago ka at lumagay sa tahimik. Bumuo ng pamilya pero binigo mo ako. Kaya si Archer ang tatayong ama ng anak mo at si Archer ang magpapakasal kay Chantal dahil duwag ka. Binuro siya ng ama. Ilang segundo siyang natigilan habang nakatitig dito. Alam niyong nabuntis ko sa Chantal? Masama siya nitong tinitigan. Of course, at kami lang naman ni Archer ang kasama niya nung panahon na dapat sana'y ikaw. Kaya pwede ba, Alex? Asikasuhin mo na lang ang sarili mong relasyon kay Natalie at hayaan mo nang maging masaya si Archer at Chantal. Pagkatapos nito sabihin yon, ay galit siyang iniwan ng ama. Sigaw niya, pinagsisipa ang malaking vase na nasa kanyang tabi. Hindi niya mawari kung bakit inggit ang nagahari sa kanya. Nang kumalma, ay nilapitan niya si Natalie at sinabi niya hatid na ito sa bahay. Alex, ano bang nangyayari? Ayoko pang umalis. Gusto pa kitang makasama. Nagpumiglas ito sa pagkakahawak niya. Lalong uminit ang ulo niyang hinarap ang babae. You know what, Natalie? I'm so tired of you. Pagod na akong lagi kang nakabuntot sa akin. Hindi na kita mahal, so get out of my life. Sa inisa yun ang lumabas sa kanyang bibig. Nabigla ito at matagal siyang tinitigan bago nagsimulang maglandas ang luha sa mga mata nito. Kalaunan ay nagdadrama na ang babae sa kanyang harapan na mas lalo niyang kinainis. Sinasabi nito siya na ang lalaking kahuli-hulihang mamahalin nito. Sa halip na pakinggan ay iniwan niya ang babae
at nagtungo siya sa kanyang kondo. Si Chantal ang rason kung bakit siya nagkakaganito ngayon. Pakiramdam niya ay nagpakita itong muli sa kanya para lang ipamukha sa kanyang isang bagay. Tingin ba nito, hahayaan niya maging masaya ang babae? Pwes, nagkakamali ito. Sa mga sandaling iyon, ayakap na ni Chantal ang kanyang nawalay na anak ng mahigit 2 buwan. Namamalisbis ang kanyang luha. Tama ang kanyang naging desisyon na magpakasal kay Archer dahil ito ang daan upang makasama si Samira. Nagtataka naman ang bata kung bakit siya umiiyak. Tinitigan siya nito na para bang sinisino. Yes, baby. Ako ang mama mo. Hindi na ulit kita iiwan simula ngayon. Hinawakan niya ang maliit nitong kamay at dinampi sa kanyang basang pisngi. Pagkatapos ay hinalikan. Hindi alam ni Chantal kung paano pupunaan ang matinding pangungulila sa kanyang anak. Si Archer naman ay masayang nakatingin sa kanilang mag-ina. Para sa kanya, ay gagawin niya ang lahat ng bagay na magpapasaya sa babaeng una niyang minahal. Hinayaan ni Archer na mabagsolo ang mag-ina sa kwarto at tinungo naman niya ang ama at kapatid sa sala. Pero wala na doon ang mga ito, bukod kay Natalie at Yaya Lori. Ate Natalie, what's wrong? Dali-dali niyang nilapitan ng babae dahil umiiyak ito. Napatingin naman sa kanya si Yaya Lori. Iniwan ni Sir Alex. Bigla na lang nawala matapos mag-usap ng iyong ama. Sinunyapan niya si Natalie na umiiyak. Marahas siyang napabuntong hininga. Sa kanya inalalayan si Natalie, paupo sa kalapit na silya. Nakita niya kanina sa mata ng kanyang kapatid ang matinding paninibugho matapos malamang ikakasal na sila ni Chantal. Hindi man ito sabihin, pero dama niyang may pagtingin pa rin ito kay Chantal. At kaya siya pumayag sa kagustuhan ng babae ay para magkaroon ng muli ang dalawa ng pagkakataong mabuksan ang pareho nitong damdamin. Si Chantal man magpasa hanggang ngayon ay mahal pa rin ang kuya niya at may plano siya para sa dalawa. Siya ang gagawa ng way para mabuo ang pamilya nito. Umiiyak na yumakap naman sa kanya si Natalie at nagsusumbong sa ginawa ng nobyo. Bigla na lang daw itong naglaho na tila galit. Iyon ay dahil sa kanila ni Chantal. Lihim siyang nasisiyahan sa reaksyon nito kanina. Kung totoong walang epekto sa kuya niya ang lahat ng tungkol sa kanila ni Chantal, bakit ito nag-walk out? Iisa lang ang ibig niyon sabihin. Hindi kaya ng kanyang kapatid na makita itong masaya sa kanya. Sa madaling salita ay nagsiselos ito. Buntis ka rin ba, Ate Natalie? Tanong niya sa babae. Baka kasi isa na namang problema ang dala ng kapatid. Umiling-iling ito kaagad. Nakahinga naman siya ng maluwag. Isang beses lang may nangyari sa amin. Alam ko naman talagang playboy ang kuya mo. Kaya nga palagi ako nakabundot sa kanya. Yung engagement party, ako lang din ang may gusto nun. Pagkatapos kanina, bigla na lang siya nakipaghiwalay sa akin. Napahagulho ng babae. Siya naman ay napabuntong hininga. Mabuti pa ang kuya niya. Maraming nagmamahal kahit naman luloko naman. Siya na seryoso kay Chantal. Hindi niya makuha ang damdamin nito. Ate, huwag ka nang umasa kay Kuya Alex. Ang totoo, bago ka pa dumating sa buhay niya, may mahal na siyang iba at may anak na silang dalawa, kaya kalimutan mo na siya. Lalo itong pumalahaw ng iyak pagkarinig sa kanyang sinabi. Hinayaan naman niya itong umiyak sa kanyang balikat habang inaalo. Hays, ilan pa kayang babae ang iiyak sa harapan niya dahil sa kanyang kapatid? Iiling-iling si Archer habang iniisip yun. Sana naman balang araw, may babae din katulad ni Chantal at Natalie na magmamahal sa kanya at handang mag-aksaya ng luha para sa kanya. Paano, Archer? Paano ko siya makakalimutan? Naguguluhan itong tanong. Makipag-date ka sa iba, ipakita mo kay kuya na hindi lang siyang lalaki dito sa mundo. Huwag ka magmukmuk sa isang tabi, lalaki lang yan. Payo niya pa. Nagpahid ito ng luha at lumayo ng bahagya sa kanya. Tama ka, Archer. Salamat. Panayangikbi nito. Ilang sandali pa sila nag-usap bago ito nagpaalam sa kanya. Nais pa sana niyang ihatid ito pero tumanggi ang dalaga. Nagtaksi na lamang ito. Hangad niya na bukas ay okay na si Natalie na mas piliin itong kalimutan ng kapatid at siya naman ay gagawa na lang ng paraan para magkaayos si Chantal at ang kanyang Kuya Alex. Kung gagawin niya man ito, iyon ay dahil mahal niya si Chantal.
At alam niyang hindi siya ang kaligayahan nito, kundi ang kuya niya. "Bye baby, bukas babalik si mama ha?" Hinalik-halika ni Chantal ang anak bago ibinalik sa crib. Napagod ito sa paglalaro nilang dalawa, kaya agad nakatulog habang karga niya. Isang bagay na napakasarap sa kanyang pakiramdam. Napangiti siya ng mapansing, nakakapit pa sa isa niyang daliri ang kamay nito. "Manang-mana siya sa'yo, ma'am. Ang cute niyang bata." Nilagyan ni Yaya Nori ng 2 unan sa bawat tagiliran nito at bahagyang itinagilid. Muli siyang napangiti. Namana ni Samira sa kanya mga mata niya, pero ang hugis ng mukha nito ay kuhang-kuha kay Arex, pati lips. Mabilis niyang iwinaksi ang laman ng isipan. Hindi na nga pala niya iisipin ang damuhong yon. Ngayong nasa kanya na ang pagkakataong makasama ang anak, hindi niya nananaisin pang muling maging miserable ang buhay niya dahil dito. "Salamat, Yaya. Uuwi na ako. Malalim na ang gabi. Ikaw na ang bahala sa kanya ha. Babalik din ako bukas." Isinukbit niya na rin ang bag. "Sige ho, ma'am. Mag-iingat kayo ni Sir Archer ha?" Inihatid naman siya nito sa pintuan, saka isinarang muli. Tahimik na sa sala nang lumabas si Chantal. Wala na si Arex at ang girlfriend nito. Tuloy-tuloy siyang lumabas. Nakita niyang may kausap si Archer sa cellphone at agad naman siyang kinawayan. Pinutol nito ang linya ng kausap, saka ibinulsa ang cellphone. "Anong nararamdaman mo ngayon?" Nakangiti ito nang lapitan siya. "Masaya dahil nakita ko na ang anak ko. Salamat, Archer." Hinawakan niya ito sa isang palad. Ano namang reaksyon mo ngayong muli kayong nagkita ni Kuya? Alam mo bang silos na silos siya sa atin? Gusto niya akong tirisin kanina sa kinaupuan ko." Bahagya itong natawa. "Selos? Paano siya magsiselos? May babae siyang kasama." Napanguso si Chantal. "Lalaki ako, Chantal. Kaya alam ko yung mga tingin niya sa akin." Ayun, hiniwalayan niya si Natalie. Nadatnan ko pang umiiyak dito sa garden pagbaba ko. Napabuntong hininga siya. Ano pa bang bago kay Arex? Para itong nagbihis ng damit kapag nagpalit ng babae. Sana ngay hindi ito makahanap ng makakatapat. Nasasaktan din ito, katulad ng mga pinagagagawa nito sa mga babae. "Archer, wala na akong pakialam kung nagselos man siya kanina." Tumikwas ang kilay niya. "Meaning, mahal ka pa niya, kaya siya nagsiselos. At ngayong alam niyang may anak na kayo, gagawa na siya ng paraan para bawiin ka sa akin." Kibit balikat nito. Natigilan si Chantal. Nang marinig niyang mahal siya ni Arex, ay napakalabong paniwalaan. Kung totoo mang nagsisisi ito sa mga nagawang pagtalikod sa kanya noon, ay huli na ang lahat. Si Archer na ang kikinalaning ama ni Samira kapag naikasal na sila. Huwag na natin siyang pag-usapan pa. Hindi ganoon kadaling kalimutan ang sakit na dinulot niya sa akin. Ihatid mo na ako, Archer. Gusto ko nang magpahinga. Saka nagpatiuna na siya sa sasakyan nito. Hindi na rin niya hinintay pa na pagbuksan siya ni Archer. Nayayamot lang siya dahil pakiramdam niya para bang pinagtutulakan siya nito sa kapatid. Matapos ihatid ni Archer si Chantal, dumiretso na siya sa kondo ni Arex dahil tinawagan siya ng kapatid kanina. Nadatnan niyang umiinom ng alak mag-isa si Arex at problemado ang muka. "Kuya," nilapitan nito ni Archer. Sinunyapan siya ng lalaki bago nag-abot ng isang bote ng beer sa kanya. "Sabayan mo ko." "Saan nito?" Napilitan namang abutin ni Archer yon. Pumwesto siya malapit sa kapatid at minagmasdan ng tila pinagsakluban ng langit at lupa nitong muka. "Alam mo bang mahal na mahal ka ni Chantal, kuya? Pero dahil sa pagmamahal na yun, nasaktan siya ng labis." Pahayag niya at binuksan ang bote ng beer saka tumungga. Kasing pait ng lasa ng beer ang nararamdaman niya ngayon. Alam ni Archer na kahit magpakasal sa kanya si Chantal, ay hindi pa rin niya makukuha ang puso nito. Kaya nga nais niyang magkaayos nila ang dalawa. Nilingon siya ni Arex. "Kung sasabihin ko ba sa'yo, huwag mong pakasalan si Chantal, gagawin mo ba para sa akin?" Tanong nito sa kanya. Bumuntog hininga si Archer. Masakit para sa kanyang hindi makuha ang puso ng babaeng mahal niya. Pero mas masakit sa kanya kung makikita niya itong hindi masaya sa piling niya. "Kung mangangako ka, kuya, na hindi mo nasasaktan pa muli si Chantal, kaya kong magparaya. Alam kong sa'yo siya liligaya. Pero bago ko ipagkatiwalang muli sa'yo si Chantal, gusto ko munang makitang nagbabago ka." Hindi ito nakakibo sa sinabi.
pero nanatiling tinignan siya. Panay ang dagok ng alak. Naiinggit ako sa iyo, Archer. Alam mo ba yun? Pakiramdam ko sa ating dalawa, ikaw lang ang mahal ni Dad. Since nawala si Mom, mas palagi kanyang pinapaboran. Takot ako sa responsibilidad. Takot akong harapin ang mga bagay na alam kong hindi katutuwa ni Dad. Tumungga ito ng alak bago malungkot na tumingin sa kanya. Ngayon niya lang nakitang parang miserable ang buhay nito. Oo nga't nagpapapalit-palit ito ng babae, pero hindi ito naging masaya. Kuya, pantay ang pagmamahal sa atin ni Dad. Inaantay niya lang na magbago ka. Hindi totoo yan, Archer. Pagkakamali ko lang palaging nakikita ni Dad. Hindi niya iniintinding nararamdaman ko. Para akong utusan. Para niya akong tauhan kong tratuhin. Kinusot nito ang mata. Nang mag-angatay namumula ito, lasing na ang kapatid niya. Pero kuya, kung may sama ka ng loob kay Dad, kausapin mo siya. Huwag mong idamay ang mga babaeng walang ibang alam kundi ang mahalin ka. Kailangan ka ni Chantal at ng anak niyo ngayon. Nilapitan niya ito at tinapik ang balikat. Hindi ko na alam kung paano ko pa itutuwid ang lahat ng pagkakamali ko, Archer. Tingin mo ba mapapatawad pa ako ni Chantal? Itinakwil ko sila ng anak ko. Sa pagkakataong to, pumiyok ang boses ng kuya niya. Umiiyak ito. Muli nitong kinusot ang dalawang mata, saka tumango-tango bago muling nagbukas ang isa pang bote ng beer. Hinayaan niya lang itong simutin yun hanggang sa makita niyang nasubsob na ito sa sofa. Ilang sandali pa, mahina na ito naghihilik. Patunay na tulog na ang kanyang kapatid. Inilapag niya ang hawak na bote sa center table, saka inayos ang higa ng kapatid. Matagal niya itong pinagmasdan. May hinanakit pala ito sa ama na ngayon lang nailabas sa kanya. Chantal. Patalikod na sana siya nang marinig niyang bumulong ito. Chantal, mahal kita. Bulong pa nito habang tulog. Mahina iyon pero dinig niya. Nilingon niya ang kapatid pero naghihilik na itong muli. Saka pa lamang siya tuluyang lumabas. Tama nga siya. Mahal nito si Chantal, hindi lang maamin sa kanya. Well, kailangan ay may gawin siya. 6:00 ng hapon. Panay na ang tingin ni Chantal sa kanyang orasan. Wala pa kasi si Archer. Wala pa siyang sundo. Di rin ito sumasagot sa mga tawag niya. Kung busy ito ay pwede namang sabihin sa kanyang hindi siya masusundo. May taxi naman. Bes, mauna na ako Naghihintay na sa akin si Romel. Nakangiti si Zandra nang lumabas sa pinto. Si Romel ay isa sa mga customer nila na tila nahulog sa kagandahan ni Zandra. Tanggap naman ito ang pagkatao ng kaibigan, kaya masaya siya para sa dalawa. Mukhang mas masaya pa nga ito sa kanya. Hindi na nga niya alam kung magiging masaya pa nga ba siya. Sige Bes, ingat ka. Bumeso muna ito bago lumabas ng gate. 15 minuto pa bago may pumaradang sasakyan sa harap ng kanyang bahay. Napangiti na si Chantal dahil sa totoo lang ay naiinip na siya at gusto niyang makita ang kanyang anak. Dali-dali siyang lumabas ng gate para nang matigilan dahil hindi si Archer ang lula ng sasakyan kundi si Arex. Naumid siya pagkakita sa lalaking pababa ng sasakyan. Sakay na. Utos nito matapos buksan ang pintuan sa tapat niya. Anong ginawa mo kay Archer? Naiinis niyang tanong sa lalaki. Pinasasabi niya ang alagaan kita. Maaga siyang umalis kaninang umaga dahil may asikasuhin siyang business sa Baguio. Nakangiti nitong saad na para bang napakabuting tao. Kaya ko mag-isang pumunta sa bahay para makita ang anak ko. Mahinahon niyang saad. Kahit ano namang galit niya o kahit sigawan pa niya si Arex, mananatiling mahal niya ito. Pero kailangan niya pang supilin ang kanyang damdamin. Nasa akin si Samira at wala kang choice kundi ang sumama. Tumingkit ang mata niya sa pagtataka. Bakit ipinagkatiwala ni Archer at Mr. Fontabella sa walang kwentang lalaki ang bata? Baka mamaya ay ano pa ang gawin nito sa kanyang anak. Hindi totoo ang sinasabi mo, Arex. Wala kang interes sa bata. Kaya paano naman ipagkakatiwala ni Archer sa'yo si Samira? Saka pa lang siya nagtaas ng boses. Anak ko pa rin si Samira. Nagkausap na kami ni Dad at Archer tungkol dito. At dahil ako ang ama, ako ang may masigit na karapatan sa kanya. Napailing-iling siya. Hindi pwedeng mangyari ito. Bakit hindi man lang siya sinabihan ni Archer? Sana man lang, kinausap muna siya nito.
bago ipinagkatiwala si Samira kay Arex. Pero kung si Mr. Fontabella ang may desisyon nun, wala siyang magagawa. Anak man niya si Samira, pero mas may karapatan pa rin si Mr. Fontabella dahil sa katotohanang binili nito iyon sa kanya. Walang nagawa ang dalaga, kundi ang sumama kay Arex. Hindi niya basta-basta ipagkakatiwala si Samira. Alam niya ang hilatya ni Arex. Habang nasa biyahe ay sinubukan niyang tawagan si Archer, pero hindi niya makontak ang number nito. Para bang sinadya nitong magpalit ng number. Sana mali ang iniisip niya. Don't waste your time, Chantal. Hindi ka nakakausapin ni Archer. Lingon ni Arex sa kanya. Napansin marahal ni Arex na kanina pa niya tinatawagan ng kapatid nito. Kunot noon naman niyang sinilipan ng katabing lalaki. Ikakasal kami ni Archer. Hindi niya ako hahayaang masaktan. Pahayag niya sa mabigat na boses. Paano siya nagawang talikuran ni Archer nang walang sinabi sa kanya? He loves you very much, kaya nagparaya siya para sa ating dalawa. Hindi totoo yan. Hindi niya ako iiwan sa'yo. Inis niyang wika. Nakausap ko siya kanina bago siya umalis. Take this. Saka nag-abot ito ng papel sa kanya. Sulat kamay ni Archer. Nanuluha siyang binasa iyon at hindi siya makapaniwala sa nilalaman ng sulat. Sinabi nitong nais ni Archer na makita siyang masaya sa piling ng lalaking totoong mahal niya. Dahil dito'y ilang butil ng luha ang pumatak sa kanya. Napakabuti ni Archer. Pero ang tanong, maging masaya naman kaya siya sa piling ni Arex or mas lalo lang siyang mag-suffer? Pinahid niya ang luha at nakita niya pa itong nag-abot ng tissue. Pablot naman niyang inagaw yon at nagpahid ng luha. Wala silang imikan sa loob ng sasakyan. Masama ang loob niya. Siguro kaya hindi na lang din nagpaalam sa kanya si Archer. Dahil masakit pa rin para rito na i-give up siya. Hangad na lang niya sa lalaki na makatagpo ito ng babaeng para talaga rito. Namamahalin ito ng buo dahil napakabuti nitong kapatid. Pagdating ni Chantal at Arex sa kondo, ay totoong naroon ang kanyang anak. Nasa kabilang kwarto at kasalukuyang naglalaro si Samira at Yaya Lori. Manawak ang kondo ni Archer at may 2 kwarto. Maayos ang mga gamit at naka-organize lahat. Halos dala na rin pala ni Arex ang lahat ng gamit at damit ni Samira. Tuluyan na silang isinuko ni Archer kay Arex. Agad niyakap ni Chantal ang namiss na anak at hinalik-halikan. Si Yaya naman ay nagpaalam na lalabas upang ipaghanda sila ng makakain. Napatingin siya sa gawin ni Arex at iniisip kung anong rason at nagka-interes ito sa anak niya. Sinulupan din siya nito. Agad niyang iniwas ang tingin. Baka isipin ng lalaki na inaakit na naman niya ito. Naalala niya kasi, dati isang tingin niya lang kay Arex ay para na itong sinisilihan. Narinig niyang tumikim ang lalaki. I know everything about my dad plan. Sinabi niya sa akin ang lahat at hindi ako galit. Humakbang ito palapit sa kanya. Anong plano? Hindi alam ni Chantal ang ibig nitong sabihin. Totoong wala siyang ideya. Ano naman kaya ang plano na iyon ni Mr. Fontabella? Bahagya siyang lumayo habang ito naman ay palapit sa kanya. Napaigtad siya ng hawakan sa magkabilang balikat ni Arex at iniupo. Ang plano ni Dad na akitin mo ko para magkaanak tayo, kalapit ng 10 milyon. At nagtagumpay siya, Chantal, dahil nakuha mo ang puso ko. Paliwanag ni Arex sa mababang boses. Saglit siyang natameme. Nanigas ang panga niya at hindi alam ang sasabihin. Now I know why you always seduce me. Hindi lang dahil sa pera, Arex. Putol niya sa sasabihin nito. Ginawa ko yun dahil... Napatitig muna siya sa lalaki bago ipinagpatuloy ang sasabihin. Dahil mahal kita at matagal na, college pa lang tayo. Pumayag ako sa pakiusap ng dad mo para mapansin mo lang ako. Kabado si Chantal habang pinapaliwanag iyon. Umupo itong paluhod sa kanyang harapan at tiningala siya ni Arex. Marahang hinawakan ng kamay niya at ang isang kamay ng kanilang anak at ikinulong sa 2 palad nito. Naniniwala ako sa iyo, Chantal, at gusto kong malaman mo na nagtagumpay kang paibigin ako. Hinagka nito ang kanyang mga kamay, saka marahan siyang niyakap. Ngayon ko lang narealize yung mga pagkakamali ko. Sana mapatawad mo pa ako. Nakikiusap ito. Hindi ganoon kadaling mapapatawad kita, Arex.
Tinakwil mo kami ng anak ko. Sana, ipakita mo muna sa akin na magbabago ka at hindi ka namang bababae. Saka lang kita mapapatawad kapag nagawa mo yun. Aniya at bahagyang itinulak. Bumuntong hininga muna si Arex. Tumayo ito ng maayos sa harap niya, pero nanatiling nakatitig sa kanya. Okay, patutunayan kong mahal kita. Kayo ng anak ko. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Basta, mapatawad mo lang ako, Chantal. Salamat. Hihintayin ko rin makita yung pagbabago na sinasabi mo, Arex. Kung kaya mo nga mabuhay na wala kang ibang babae sa tabi bukod sa akin. Paghahamon niya, I promise. Pero sa isang kondisyon, Chantal. Dito ka titira sa bahay ko, kasama ng anak ko. Nakangiti na ito ngayon. Tatanggi sana siya pero umiyak si Samira. Naagaw nito ang kanyang atensyon. Tumayo siya at inalo ang anak. Sa hindi alam kung bakit ito umiiyak. Dahil ba ayaw nitong humiwalay siya ng tirahan sa dalawa? Hinaplos-haplos niya ang ulo ng anak at hinalik-halikan. Palibhasa hindi naman siya nag-alaga rito. Kaya niya hindi alam kung paano ito patatahanin. Kinuha naman kaagad ni Arex ang bata sa kanyang kamay at inilig ito sa dibdib at bahagyang isinayaw. Yung tama lang na naanog ng bahagya ang kanilang anak. Narinig niya rin itong kumakanta ng walang lyrics. Dahil dito ay pailalim niyang tinignan si Arex nang huminto sa pag-iyak si Samira. Abat bakit ganoon? Mas marunong pang magpatahan si Arex kaysa sa kanya na ina nito. Ang unfair naman ata. Inaantok lang pala siya. Wika nito at nginitian siya. See, miss niya si Daddy. Wika pa at tinilikan sa ulo ang anak na ngayon ay tulog na. Tahimik siyang pinanood ang magandang larawan na iyon ng mag-ama. Sinong mag-aakalang mangyayari ang mga sandaling iyon? Kaya para kay Samira, pumayag na siya sa kagustuhan ni Arex. Kinabukasan ay kasama niya si Arex para kunin ang kanyang mga gamit sa bahay at magpaalam na rin kay Zandra. Alam kong mangyayari to, Bes, kaya naiintindihan ko. Niyakap siya ni Zandra habang tinutulungang mag-impake. Well, you mean, alam mong iiwan ako ni Archer para magparaya? Ngumuso siya. Oo no, nabanggit niya sa akin yun. Iisa lang masasabi ko ngayon. Congratulations, Bes. Ngayon, alam ko magiging masaya ka na. Kinikilig na naman ito. Hindi ko pa siya napapatawad, Bes. Patunayan niya munang nagbago na siya. At syempre, patunayan niyang mahal niya ako. Tigil ang ngiti niya. Tumili naman si Zandra. Ay, bagay na bagay talaga kayo ni Papa Arex. Basta, Bes, kapag ikinasal kayo, bridesmaid ako Hirit nito. Ewan ko sa'yo. Bilisan na nga natin at baka mainip pa yung anak ko at umiyak na naman. Wika niya at pinagpatuloy ang ginagawa. Kumilos din ito kaagad. Pero panay pa rin ang tudyo sa kanya. Paglabas nila ng silid, ay si Arex na nagbuhat ng gamit niya palabas ng bahay, patungo sa kotse, at si Samira ay inabot sa kanya. Bago sila umalis, ay inihabilin siya ni Zandra kay Arex, at binalaan pa nito ang lalaki. Si Arex naman ay tumawa lang. Kumusta na kayong dalawa? Tanong sa kanila ni Mr. Fontabella. Isang gabing inayayahan sila nitong mag-dinner sa mansyon. 3 buwan na ang nakakalipas, simula nang makalipat siya sa kondo ni Arex. At sa loob ng 3 buwan, wala siyang kakaibang nakita kay Arex, bukod sa pagmamahal na sinasabi nito. Pinatunayan ni Arex ang paghingi ng tawad sa kanya at pagbabago. Trabaho-bahay lamang ito, at siya naman ay ginagampanan ng tungkulin bilang ina ni Samira. Ngayong nasa 5 buwan na ang anak, ay nisasama niya na ito sa shop. Si Alex naman ay hinahatid siya nito at sinusundo sa hapon. Wala silang pinag-uusapan tungkol sa kanilang dalawa. Pero pinaparamdam ni Arex sa kanilang mag-ina ang pagmamahal nito at sapat na yun sa kanya. Panahon na lang makakapagsabi kung kailan nga ba niya handang patawarin si Arex. Sa tanong ni Mr. Fontabella ay nagkatinginan sila pero walang umimik. Ikaw ba, Chantal, ay walang planong patawarin ng anak ko? Abay, nagsasama na kayo sa isang bubong pero hindi pa kayo kasal. Wala pa ba kayong planong dagdagan ng aking apo? Muli ay nagsalita si Mr. Fontabella. Dad, hindi pa handa si Chantal sa kasal, lalo na sa apo. Ang mahalaga, okay na kami at nagkakasundo para kay Samira. Si Arex ang sumagot. Kung akong masusunod, kailangan nyo ng pag-usapan. Chantal, iha,
wala ka nang poproblemahin dito kay Arex. Dahil kapag ito nagloko ulit, sabihin mo agad sa akin at ako na ang bahala sa kanya. Itatakwil ko na siya bilang anak ko. Hindi naman galit si Mr. Fontabella dahil sinundan nito iyon ng mahinang tawa. Pero nakita niyang napakamot ng noo si Alex. Dad naman, nananakot pa. Sinanyapan siya nito. Patawarin mo na ako, Chantal, sa harapan ni Dad. Pinapangako ko sa iyo na katulad ng dati, hindi na talaga ako maghahanap ng iba. Sabi nito. Ngumiti naman si Mr. Fontabella, saka sinanyapan siya. Iha, patawarin mo na ang anak ko. Kung natatandaan mo, hindi lumilipas ang isang araw na hindi yan ang bababae. Kung saan ay sapat na marahil ng 3 buwan, para na rin sa anak niyo. Pamimilit naman ni Mr. Fontabella. Natapos na ang hapunan nila, hindi siya sumagot sa sinabi nito. Kung totoong nagbago si Arex, kahit hindi niya ito mapatawad kahit kailan, hindi ito maghahanap pa ng ibang babae. Magiging magandang huwaran na lang ito para sa kanilang anak, lalo at babae si Samira. Habang pauwi ang dalawa, ay tahimik si Arex na pasulyap-sulyap lang sa kanya. Siya naman ay sumandal at pinikit ang kanyang mga mata. Galing pa siya sa shop kanina, kaya parang pagod ang kanyang katawan. Si Samira nga ay nakatulog na rin habang hawak-hawak ni Yaya Lori. Hanggang sa pakiramdam niya ay nakaidlip na rin siya. Nagising na lang siya sa mahinang tapik sa kanyang balikat. Si Arex iyon. Umayo siya ng upo bago nilingon ng anak at Yaya Lori sa likod ng sasakyan. Pero wala na doon ang dalawa. Nasa loob na sila. Halika na, sa kwarto mo na ituloy yan. Inanalayan siya ni Alex bumaba ng sasakyan hanggang sa makapasok na sila sa loob ng bahay. Tumunay siya sa kwarto ni Samira dahil doon siya natutulog katabi ang anak. Si Yaya naman ay nasa kabilang kama. Chantal. Nasa may pintuan pa lamang siya ng kwarto nang tawagin siya nito. Nilingon niya si Arex na nakatingin sa kanya habang nasa tapat pa rin ito ng pintuan sa sariling kwarto. May sasabihin ka, Arex? Sa matagal nito ang pagtitig sa kanya ay hindi nakatiis si Chantal na tanong. Yung sinabi ni Dad kanina, wag mo na lang pansinin. Kung hindi mo ako makukuhang patawarin, okay na sa akin yun. Malungkot nitong saad. Parang hinaplos naman ang puso niya. Pinatatawad na kita, Arex. Hindi naman din ako perpektong tao. May pagkakamali din ako nagawa sa buhay ko. Yun ay pinagpalit ko ang anak ko sa pera. Ganoon pa man, pinagsisihan ko na din yun. Ang mahalaga, natutunan nating tagapin ang mga pagkakamali natin pareho at nangangakong hindi na uulitin pa. Pahayag ni Chantal. Malalaki ang mga hakbang na lumapit sa kanya si Arex upang yakapin siya. Tuwang-tuwa ito. Salamat, Chantal. Promise, hindi mo pagsisisihang pinatawad mo ko. Naramdaman ni Chantal ang pagtulo ng luha ni Arex sa kanyang balikat. Tanda nang umiiyak ito. Mahal na mahal ko kayo ng anak ko, Chantal. Salamat. Maraming salamat. Dagdag pa nito. Ay, sorry ma'am sir. Gulat na bulanat ni Manang Lori pagkakita sa kanilang dalawa na magkayakap sa tapat ng pinto. Galing ito sa silid ni Samira. Okay lang, Lori. Sa kwarto na lang namin itutuloy ito. Mabilis siyang hinila ni Arex sa silid nito. Hindi na siya nakapagprotesta pa. Naiwan namang nakangiti si Lori na sinusundan ng dalawa. Masaya siya ngayong magiging okay na ang mga ito. Nararamdaman niyang madadagdagan na ang kanyang alaga. Dali-dali siyang tinungo ang kwarto ni Samira. Baby, magkakaroon ka na ng kapatid. Ang saya-saya, di ba? Tuwang-tuwang saad nito sa bata na naglalaro sa ibabaw ng kama. Ngumiti naman si Samira na tila ba naunawaan ang sinasabi ng yaya nito. Sa kwarto ni Arex ay kasalukuyan ng dinadama ng mga ito ang pagmamahal nila sa isa't isa. Bes, sa tingin mo tamang pinatawad ko kaagad si Arex? Kinabukasan ay itanong ni Chantal sa kaibigan. Nasa loob na sila ng shop at nagkakape. Saktong maaga pa at walang customer, kaya pwede silang magkwentuhan. Ang nais nga ni Arex ay wag na siyang pumasok at kumuha na lang ng katuwang ni Zandra. Para ito na lang daw at si Samira ang aasikasuhin niya. Kaya naglagay na siya ng hiring sa labas. Sa sinabi niya ay nanlaki ang mga mata ni Zandra sa galak. Malisyoso kaagad siyang sinuyod ng tingin. Oo naman no, kung sa akin yun, mahaba ng 3 buwan.
Hindi ako makakatiis na kasama ang mahal ko sa iisang bahay. Tapos magkakatitigan lang kami. No way. Pagkuway Saad. Ikaw talaga. Pero salamat bes ha. Mahaba-haba din ang panahon na magkasama tayong dalawa. Palagi ka nandyan para sa akin. Thank you so much. Niyakap niya ito. Kinantihan din siya ng yakap nito. Kasabay ang pagpapaalam niya. Dahil bihira na siyang makakapunta sa shop kapag nakapag-hire na siya ng makakasama nito. At nauunawaan naman siya ng kaibigan. Matapos magkaayos ni na Arex at Chantal, ay nagpakasal kaagad ang mga ito sa simbahan. Katulad ng napag-usapan, bridesmaid si Sandra. Halos lahat ng mga kakilala at kaibigan ng mga Fontabella ay nag-attend. Ito ang araw na hindi inaasahan ni Chantal na mangyayari sa buhay niya. Ang ikasa sa lalaking noon pa ay tinitibok na ng kanyang puso. At kung may pinakamasayaman sa kasalang yun, ay walang iba kundi si Mr. Fontabella. Natupad na ang matagal na niyang hiling, ang pagbabago ng panganay at paglagay sa tahimik. Sa mga sumunod na araw, ay naging mas masaya pa silang mag-asawa. Dahil puro pagmamahal ang pinapadama ni Alex sa kanilang mag-ina. Hindi nasayang ang pagpaparaya ni Archer dahil tuminurin ang lalaki. Pagkalipas kasi ng ilang araw matapos ang kanilang kasal, ay tumawag ito para kamustahin sila. At syempre masayang-masaya sa kanilang dalawa. Pauwi na rin si Archer para makita silang mag-asawa at maging ang pamangkin nito. Balita niya ay may kasintahan ng lalaki at malapit na rin ikasal ang dalawa. Pagkalipas ng 2 taon, ay muling nagsilang si Chantal ng baby boy na pinangalanan nilang Alexander.